Patay ang telepono. Wala akong dala na pera. Anong gagawin ko? Amo, bilhin ko yung isang pakete ng sigarilyo. Mukhang si Shuzimo. Kaklase ko noong high school. Kaya bang humiram sa kanya? Parang hindi naman siya mayaman. Ikaw ba si Shuzimo? Ako si Chen Yuxin. Kaklase mo noong high school. Naaalala mo pa ba ako? Ikaw pala, anong problema? Kasi, may bibilhin ako. Pero patay ang telepono. Pwede ba akong umutang ng ilang piso muna? Kunin mo na lahat ng kailangan mo. Hindi na kailangang ibalik. Binabati kita, host. Gumastos ka ng 78 yuan para matulungan si Chen Yuxin sa kanyang pangangailangan. Nakatanggap ng 78,000 yuan na feedback mula sa system. Hindi ito guni-guni. Totoo yan. Ang sistema ng Help Women for Music. Samahan ng host. Kailangan lang ng host na tumulong sa opposite sex. Malalaking gantimpala ang makukuha mo. Kung mas maraming tulong ang ibinibigay ng host sa opposite sex, mas mayaman ang gantimpala. Pagtulong sa kababaihan para masaya. Nagbigay lang ako ng maliit na pabor. Napakaraming makukuha kapalit. Mukhang darating na ang magagandang panahon. Shuzimo, salamat sa'yo kanina. Walang pagsisikap. Dapat lang. Anong pagkakataon? Ito ba ang nobyo mo? Tingnan mo. Simple lang. Ito ang kaklase ko, si Yang Wei. Magsalita ng may respeto. Nagbibiro lang ako. Kita mo, ito ang pinakabagong at pinakamahusay na pares na binili ng nobyo ko para sa akin. Hayaan mo ring magsikap ang mga kaklase mo. Bigyan ka ng buo. Bibi, huwag mong gawing mahirap para sa iba. Siya lang ang surir. Hiniling mo sa kanya na bilhin ito. Bakit hindi mo siya papuntahin kumuha ng takeout? Courier? KG, paano mo nalaman? Bakit hindi ko alam? Nagkataon na pinsan ko siya. Alam na alam ko ang sitwasyon niya. Itong cellphone na ito. Natatakot ako na kailangan niyang tumakbo sa hangin at ulan sa loob ng 2 o 3 buwan. Hindi ko inaasahan ang ganoong pagkakataon. Kaya pala, hindi umamin si Yuxin na nobyo mo siya. Courier lang pala, ikaw. Hindi ba ito ang pinakabagong fruit machine? Tara, bumili tayo. Saka, bibilhin natin kahit anong kulay ang gusto mo. At si Jiao Kai. Ang dial ng Green Water Ghost Watch mo ay baluktot. Sa susunod na gusto mong maging wide goods, tandaan na bumili muna ng high-end. Pinsan, hindi ko alam kung ilan ang nasa bulsa mo. Huwag mong patulan ang sarili at patabain para lang manligaw ng babae. Ang ganoong kagandahan ay pinapangarap mo lang. Wala kang pakialam. Basura. Gusto kong makita kung ano ang bibilhin mo ngayon. O kalimutan mo na. Hindi na kailangan magbayad para sa isang hininga. Hindi ako galit. Matagal na tayong nagkita. Dapat bumili ako ng mga regalo para sa iyo. Kunin mo ang pinakamagandang telepono mo dito. Kumusta? Ito ang pinakabagong fruit machine. Magkano ito? 18,000. Kung may member ka, pwedeng magkaroon ng discount. Hindi na kailangan ng discount, credit card. Masyadong mahal. Hindi na kailangan ibalik. Sinabi ko na lahat. Regalo mula sa isang dating kaklase. Okay lang na magkunwari. Nagkakahalaga ito ng 18,000 dolyar sa host. Tulungan si Chen Yuxin at makakuha ng system feedback na 18 million yuan. Kaig, hindi mo ba sinabi na ang pinsan mo ay walang gaanong pera? Binili niya talaga ito para kay Chen Yuxin. At mas mataas ang configuration kaysa sa akin. Bumili lang ng cellphone. At hayaan siyang iPack ito. Kahit gaano ka pa magpanggap na mahirap. Tama, si Kuya Kaya ay bumili sa akin ng bag na nagkakahalaga ng 70 o 80,000 yuan. Ang galing. Kung may kakayahan ka, pwede ka ring bumili ng isa. Tapos ka na ba, Zimo? Tara na. Sa tamang oras niya ako naalala. May tindahan ng bag sa tabi. Isasama kita para bumili ng bagong bag. Ang kapal ng basurang ito sumagot. Nakakatawa. Tara na. Shuzimo, binilihan mo na ako ng cellphone. Hindi naman kailangan ng bag. At hindi ko rin kayang bayaran. Hindi, bayaran mo. Bilang isang dating kaklase, sapat na ang regalo para sa matagal na pagkawala. Pero, Walang pero. Pumili ka ng bag na gusto mo. Magkunwari, nakikita kitang nagkukunwari.
Tingnan natin kung paano ka matatapos. Miss, maganda ang paningin mo. Ito ang pinakabagong modelo sa aming tindahan. Ibinenta sa halagang 350,000. Magkano? 300 at 50,000. Iyon na. Ang bag na ito ay masyadong mahal. Ang ganda mo. Siyempre, dapat mamahaling bag ang bilhin mo para bagay sa'yo. Iyon na. Swipe. Hindi ba talaga siya bibili ng bag na 350,000 para kay Chen Yuxin? Hindi niya alam ang kanyang limitasyon. Nagpapanggap pa na kukuha ng card, masuswipe mo ba? Kaklase ko lang siya. At hindi na kami nag-usap ng matagal na panahon. Binigyan niya talaga ako ng bag na 350,000. Mahal na kliyente. Ito ang membership card ng aming tindahan. Sa loob nito, mayroong 50,000 na walang hangganang voucher. Pwede kang pumunta rito ng madalas kapag may oras ka sa hinaharap. Sige. Umalis na tayo. Gumastos ang host ng 350,000 yuan para tulungan si Chen Yuxin na makalaban, tampal sa mukha kay Yang Wei at Zhao Kai. Gantimpala, isang limitadong sports car sa mundo. Ang sports car ay automatikong na-refresh malapit sa host. Pakicheck ito. Global Limited Edition. Talagang maganda. Ang bag na ito ay talagang mahal. Bakit hindi mo ibalik? Hindi mo ba gusto? Hindi. Kung gusto mo, kunin mo. Masyadong mahal. Hindi ko alam kung paano kita susuklian. O kaya ay pangako. Yuxin. Ang kasintahan mo ay isang mensahero. Paano mo kayang bumili ng bag na 350,000? Sa tingin ko, sinusubukan kanyang pasiyahin. Hindi ba ito nakakasira? May pera ka pa ba para sa taxi? O kaya ay pahihintulutan ko ang kasintahan ko na ihatid ka? May kotse kami, kaya hindi mo na kailangang mag-abala. Pinsan, anong pagpapanggap mo kapag nandito ako? Saan mo nakuha ang kotse? Naalala ko na. Ang sinabi mo, hindi ba yun ang tricycle mo na ginagamit sa paghahatid ng surir? Pinsan, kwento mo naman tungkol sa sarili mo para maka-score ng mga babae na ubos na ang online loan. Mag-bankrupt at bumili ng bag. Bakit pa mag-abala? Ayaw ka naman ng tao at sasabihin pa kung hindi. Kung may pera ka talaga, magpalit ka na lang ng sasakyan. Mas maganda pa kaysa sa nagmamaneho ka ng tricycle at pinagtatawanan ka, di ba? Kahit hindi mo kayang bumili ng sasakyan na tulad ng akin, pero kahit bumili ka ng van, pwede ka ring masilungan sa hangin at ulan. Hindi ba protektado pa rin ang sasakyan ko sa hangin at ulan? Alin dyan ang sinasabi mo? Yan lang ang sasakyan dito. Hindi mo ba nakikita? Namatay ako sa kakatawa. Pinsan, alam mo ba kung anong klaseng sasakyan ito? Ang pagyayabang ay walang draft. Natatakot ka na habang buhay siyang magiging surir. Hindi siya kayang bumili kahit isang gulong. Chen Yuxin, pakiusap kumbinsihin mo ang boyfriend mo. Sobra na ang pagyayabang niya. Sa totoo lang, hindi naman natin siya kailangang kilalanin. Pinsan, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap sa harap ng magagandang babae. Kung talagang sa iyo ang sasakyang ito, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Tara na, Yuxin. Isasama na kita pa uwi. Talagang sa kanya ang sasakyang ito. Imposible, siguradong nirenta mo itong sasakyan. Renta. Kung may kakayahan ka, pwede ka ring magrenta at subukan. Tamad na akong makipag-usap ng walang kwenta sa iyo. Huwag mo na kaming istorbohin sa hinaharap. Tungkol kay tatay, hindi kita papayagang tumawag. Sa totoo lang, ayaw na kitang kilalanin bilang pinsan. Hindi pa banggitin ang anak na ito na walang galang? Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. At saka, Yuxin, ano ang sinabi mo tungkol sa blind date dati? Naghihintay si Tita Wang mo. nanay, sinabi ko na lahat. Hindi ako pumupunta sa blind date. Kung hindi ka mag-blind date, bigyan mo ako ng dahilan para hindi mag-blind date. Dahil may kasintahan ako. Ang pangalan niya ay Shu Zimo. Katatapos lang namin mamili at uuwi na kami. Kumusta? Ako si Shu Zimo. Chen Yuxin, ikaw ay isang 3 taong gulang na hindi nanonood ng skits.
Hindi ba sikat ngayon ang magpanggap na kasintahan? Huwag mo akong pag-string. Nanay, siya talaga ang kasintahan ko. Walang laman na usapan. Kung siya talaga ang kasintahan mo, patunayan mo sa akin. Patunayan. Paano mo ito patutunayan? Napakasimple. Kayo, maghalikan lang sa harap ko. Tita, naniniwala ka na ba ngayon? Oo, ang binata ay proactive. Ang galing. Kung ganoon, hindi na kita maaabala sa inyong dalawa. May oras ka ba? Pumunta ka sa bahay para maglaro? Si. Tumulong ang host kay Chen Yuxin na malutas ang problema ng pag-uudyok sa kasal dahil nag-sacrifice ang host ng kanyang katawan. Bonus na nag-trigger ng crit. Nakuha ng host ang isang #1 villa sa Yuzhong Yiping. Kaya ko pa itong gawin. Wow, nakita ko lahat. Nini, anong ginagawa mo dito? Paano kung wala ako dito? Paano kung makikita ang ganitong kahanga-hangang mga larawan? Kumusta? Yuxin, nagkasundo tayong single tayo. Pero nakahanap ka pala ng nobyo nang hindi ko alam. Sobra na yan. Diyos ko, Yuxin, itong bag ay pinakabagong model, di ba? Nakita ko sa magazine. Mukhang nagkakahalaga ng 350,000. Kailan ka naging ganito kayaman? Siya ang nagbigay sa akin ng bag na ito. Wow, sobra mong inispoil si Yushin, di ba? Isang superhero lang. Sana makahanap ako ng tulad mo. Isang gwapo at mayaman na lalaking Diyos. Yan ay pagsisihan sa habang buhay. Yushin, kung makakilala ka ng ganitong super na lalaki, pakasalan mo? Nini, anong sinasabi mo? Hindi pa naman talaga kami magkasintahan. Kumusta? Ako si Fangni. Siya ang matalik na kaibigan ni Yuxin. Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta? Ako si Xuzimo. Dahil sa kabutihan mo kay Yuxin. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kanya sa hinaharap, tutulungan kita. Kung ganoon, mayroon din akong isang voucher na nagkakahalaga ng 50,000 yuan, walang threshold na voucher. Ito na. 50,000 na walang threshold, ibinigay sa akin. Seryoso ka? Oh, totoo. Wow, Yuxin, saan ka nakahanap ng ganitong super na lalaki? Ang generous. Nahawa na rin ako. May gagawin pa ako, mauna na ako, kayo na maglaro. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho, okay? Magtapat ka nga. Saan mo nahanap ang ganyang kayaman? Ang lalaki ay gwapo at mayaman. Napaka-generous. Pupunta ako. Ito ang maalamat na #1 villa sa Sopas. Talagang marangya. Ang tanawin na ito. At ang dekorasyong ito, hindi mo yan gagawin sa isang TV show, di ba? Ang chandelier na ito. At ang mga kasangkapang mahogani na ito. Hindi naman ito puro ginto, di ba? Lahat ito akin. Masyadong malambot ito. Magandang araw po, Ginoo. Ako si Suwan, ang iyong eksklusibong pribadong villa housekeeper. Magandang araw po, Ginoo. Sabihin mo lang sa akin ang anumang kailangan mo. Medyo pagod na ako ngayon. Gusto kong maligo. Okay, nakaprepare na ang mainit na tubig para sa iyo dito. At ang mga toiletries. Dumaan po kayo rito. Magandang araw po, Ginoo. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Zimo, hindi ba ako nakagambala sa iyong pahinga? Hindi. Bakit? Sa tingin ko nahulog ang ID card ko sa kotse mo. Ah, oo. Sige, titingnan ko sa kotse mamaya. Tapos ipapadala ko sa'yo. Hindi. Mamaya lalabas kami ni Fangni. Kukunin ko na lang.
Okay, sige. Ipapadala ko sa iyo ang address ko, ha? Jiang Shao. Ang ganda ng villa dito. Parang palasyo. Siyempre, sino ang pwedeng tumira sa villa na ito? Mayaman o mahal? Kamay at mata. Hindi kami kwalipikado ng tatay ko na tumira sa villa na ito. Ang villa number 1 na ito, mas tungkol ito sa pagkakakilanlan, sabi nila. Kahit gaano kakayaman, hindi mo mabibili ang villa na ito. Kailangan mo rin ng espesyal na koneksyon sa lipunan at katayuan. Shuzimo, bakit ka nandito? Pwede mo bang itigil ang pang-aasar mo sa akin? Alam mo bang napakadumi mo? Ikaw ay isang courier. Hindi na ako ang dati, okay? Hindi? Ang kapal ng mukha mo? Kailan kita inaasar? Magkunwari ka pa. Yue, ito ba ang dati mong nobyo na nag-deliver ng parcel? Xiang Shao, huwag mong sabihin na siya ang dati kong nobyo. Nahihiya akong sabihin iyan. Boy, ikaw, kunin mo ang pera. Sa hinaharap, wag mo nang guluhin si Yue. Ano ang nagpapaisip sa iyo? Nagagambala ako sa isang sirang sapatos. Shuzimo, kawawa ka naman. Ang tapang mo namang pagalitan ako. Ikaw na walang kwenta. Kung hindi kita naawa noon, ang pagiging kasama mo, buong buhay mo, walang babaeng gugustuhin tumingin sa'yo pa, diba? Sino ang nagsabing hindi? Suzimo, itong walang kwentang courier. Paano magkakaroon ng napakagandang babae sa paligid? Pasensya. Gusto sana kitang sunduin sa pintuan. Oh, Wow, Kuya Shu. Nakatira ka pala sa villa number 1 ng Yujong Ipin. Shuzimo! Hindi ko inaasahan. Nagbayad ka pala ng tao para umarte sa harap ko. Pero ang clumsy ng acting mo. Sabi niya raw siya ang may-ari ng Villa 1. Kung malaman ito ng mga tao sa loob, huli na para lumuhod ka at humingi ng tawad. Talaga? Natatakot ako na hindi nila kakayanin kung papaluhod ko sila. Hindi makayanan si Shuzi mo. Iniisip mo ba talaga na ikaw ang may-ari ng Villa 1? Bakit hindi? Shuzimo, sobra kang ignorante, di ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang status symbol na ito? Isang bagay na hindi mo kayang isipin. Tama yan, Shuzi mo. Kung ikaw ang may-ari ng villa na ito, edi ako ang gobernador ng Southern Province. Mahal na master, handa na ang mga merienda na in-order mo. Lahat ay inihanda sa pinakamataas na pamantayan. Mangyaring maupo kasama ang kilalang panauhin. Ano? Siya palang may-ari ng Villa number 1? Ang may-ari ng Villa 1 Tay, yung taong nagsabi sa'yo na huwag kang makialam. Ginawa ko talaga iyon para kay Guching Yue. Imposible. Ikaw lang ang courier. Paano naging ang may-ari ng Villa number 1? Bakit hindi? Hindi ba nasa harap mo ang katotohanan? Xiang Shao, bilisan mo at sabihin na si Shuzimo ay hindi ang may-ari ng villa. Umalis ka! Sinusubukan mo rin ba akong patayin? Xiang Shao, Xiao, pasensya na. Wala akong mata. Nakinig ako sa kalokohan ng babaeng ito. Na-offend kita. Pasensya na, lalabas na ako ngayon. Hindi kita aabalahin. Pasensya na, lalabas ako. Xiang Shao, hintayin mo ako. Salamat. Umasok na tayo at uminom ng tsaa. Wow, Kuya Shu, ang laki at ganda ng bahay mo. Mukha halos palasyo. Yushin, ang galing mo talaga maghanap ng kasintahan, di ba? pero hindi talaga kami magkasintahan. Kung gusto mong pumunta at umupo dito palagi, Miss Fang, maupo ka. Tama. Kuya Shu, sino yung babaeng iyon kanina? Siya ang una kong pag-ibig. Pinakain ko siya at binihisan noong nasa kolehiyo pa siya. Ang resulta, pagkatapos niyang graduate, ang unang saksak niya ay sa akin. At niloko ang ibang lalaki. Paano nagkaroon ng ganoong kasuklam-suklam na babae? Zimo, si Fang Ni ay isang abogado. Pwede mo ba siyang hilingan?
Natulungan ka? Ikaw ay isang abogado. Si Miss Ben ay bagong pasok pa lang sa trabaho. Ang pinakamalaking law firm na Cheng Tai sa Nancheng. Iwan mo sa akin ito, I promise. Hindi ko hahayaang maging maganda ang pakiramdam ng babaeng iyon. Sige, pakiusap. Ipapabayad ko sa kanya ang perang pinaghirapan niyang kinuha sa akin sa mga nakaraang taon. Ibabalik niya sa akin bawat minuto. Hoy ma, darating ka bukas. Pinapunta rin niya ako para sunduin ka sa... Hiniling din niya sa akin na sunduin ka sa istasyon ng high-speed rail. Ito. Kumusta, tita? Huwag kang mag-alala. Siguradong susunduin ka namin ni Yuxin sa istasyon ng high-speed rail bukas ng tama sa oras. Aray, sige. Tita, gets ko. Pasensya na. Pakiulit muli. Walang problema, hindi ba sinabi ko? Gusto kong tumulong sa mga tao higit sa lahat, lalo na ang tumulong sa iyo. Tingnan mo, Oy. Nandito ang anak mong babae. Kumusta, tita? Oh, Xiao mo. Ang lalaki ay mukhang napaka-energetic. Salamat, tita, sa papuri. Natukoy nito na binabayaran ng host ang kanyang kawalang malay. Tulungan si Jen Yusin na magpanggap bilang kanyang nobyo upang makilala ang kanyang mga magulang. Gantimpala, 80% ng bahagi ng Lifel Restaurant. Maging unang shareholder. May premyo para diyan. Yuxin, maganda ang paningin mo. Tingnan mo itong nobyo. May espiritual na kagandahang asal. Tingnan mo ito. Tita Liu, babae naghahanap ng nobyo. Walang silbi ang maganda lang sa isip. Kailangan mong magkaroon ng lakas at pera sa panahon ngayon. Magkaroon ng kotse. Ang pagkakaroon ng bahay, ang pinakamahalaga. Kung hindi, ang buhay ay puno ng panggatong, bigas, mantika, at asin sa hinaharap. Mahirap. Ito ang kapitbahay ko mula sa bahay. Gusto kong magsalita ng ganito. Huwag mong personalin. Tingnan mo ulit ang anak kong si Xiaoli. Ang taong iyon ay naghahanap ng seryosong buhay. Siya ang pinuno ng isang mataas na antas na restaurant. Buwan ang suweldo ng 10,000. Tingnan mo ang anak ko at manugang. Nagmamaneho pa rin ng BMW? Ma, ano bang pinag-uusapan niyo ni Tita Liu? Huwag mong palaging pag-usapan si Bin natin. Mukhang mahilig magyabang ang pamilya natin. Si Yuxin ito, di ba? Madalas kong marinig na binabanggit ka ni Xiaoli. Sabi, isa kang mabuting kaibigan na kasama niya mula pagkabata. Kumain tayo ng sabay mamaya. Yuxin, tara na. Nag-order si Bin sa top-notch na Lifel Western Restaurant. Karamihan ng tao ay hindi makapila. Magugustuhan mo iyan. Ikaw rin. Lifel, hindi ba iyon ang ibinigay sa akin ng sistema? Pre, bakit ka nag-aalangan? Hindi mo na kailangang magbayad. Kumusta? Uy, Ginoong Shu, kumusta? Ako si Wang Hai, mula sa Lifel Restaurant. Una sa lahat, sa ngalan ng buong empleyado, nais kong batiin kayo ng maligayang pagdating. Hindi ko alam kung kailan kayo libre para pumunta at magbigay ng gabay. Okay, handa na kami. Titingin lang ako saglit. Tita, ang tagal niyong sumakay. Pagod na kayo siguro. Yuxin, kumain tayo ng sabay. Si? Tara na. Malaki ang gagastusin ni Xiao Zhao dito para kumain. Hindi naman ganoon kamahal. 20,000 o 30,000. 20,000 o 30,000? Tita Liu, ngayon, makakasama mo ako dahil sa manugang ko. Natatakot ako na hindi kaya ng manugang mo ang ganitong pagkain para sa iyo. Hindi ikaw ang nagsasalita. Patias. Ma, kalimutan mo na. Hindi ba sinabi ni Mr. Shu na darating siya sandali? 20 minuto na ang nakalipas. Nandito na, bilisan nyo. Pumunta kayong lahat sa box 888. Nakilala ko na si Chairperson Shu. Tara na. Pwede kayong umorder ng kahit anong gusto niyong kainin. Xiao Zhao, ang mahal ng pagkain dito. I-click mo na lang. Tita, relax lang. Ako rin ang manager dito. Kumain lang kayo. Hindi na kailangang magbayad talaga. Oh, Xiao Zhao, ang galing mo. Di pipiliin ko ang mahal. Oo nga pala, bro, hindi pa kita natanong kung saan ka nagtatrabaho. Pansamantalang walang trabaho. Sayang naman kung unemployed ka. Yuxin,
Ang gandang babae na sumusunod sa iyo ay hindi... Uy, hindi ba pwedeng walang trabaho ang isang lalaki? Bakit hindi kita ipakilala sa restaurant namin bilang doorman? Kahit na parang doorman lang. Pero maganda ang mga benepisyo namin. Yuxin, bilisan mo at magpasalamat ka sa boyfriend mo, Bin. Bin, para sa ating pagkakaibigan, gusto lang tumulong. Kahit ang doorman. Pero naalala ko mukhang may request din ang doorman ng Lefel. Kaya mo bang ayusin ka agad? Sige. Isang salita lang. Ang galing naman ng supervisor nating si Zhao sa pag-abuso ng kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin, bata? Ibig sabihin, ang baho mong tao, sinusubukan ko ang aking makakaya para tulungan kang makahanap ng trabaho. Paano mo nasasabi iyan? Wang Xiaoli, tumahimik ka. Liu Hong, tingnan mo ang ugali ng anak mo. Iniimbitahan ka namin sa hapunan. Tulungan mong maghanap ng trabaho ang walang kwenta mong manugang na lalaki. Kumusta nagmukha akong tanga? Ugali? Anong ugali? Halata namang ikaw ang unang tumingin sa tao ng mababa. Wala siyang trabaho. Isa siyang talunan. Mali ba ako? Nanay, bakit ka nakikipag-usap ng walang kwenta sa kanila? Dahil hindi nila pinahahalagahan. Di wag na kayong kumain ng pagkain na ito. Hayaan na sila. Wag mong sabihing, hindi namin pinapahalagahan ang kapitbahay. Sino bang may pakialam kumain? Nanay, Zimo, umalis na tayo. Bakit aalis? Umupo ka. Bakit? Lugar ko ba ito? Kung sasabihin kong umalis ka, kailangan mong umalis. Ganon ba? Di parola ko. At subukan. Aray, bata. Nakapak ka pa rin, hindi ba? Ano? Susuntukin mo ba ako? Ito ang lugar ko, paano kung suntukin kita? Presidente Wang, bakit ka nandito? Kumakain ako ng hapunan kasama ang pamilya ko. G. Shu, maligayang pagdating sa pagbisita at paggabay. Maligayang pagdating, Jishu. G. Wang, nagkakamali ka ba? Siya'y isang mahirap na talunan na walang trabaho. Tumahimik ka. Ito ang bagong chairperson ng Lifels. G. Shu Zimo. Chairperson Dong, alam mo ba kung kaninong teritoryo ito ngayon? Director Shu, nagkamali ako. Bulag ako. Patawarin mo ako. Patawarin ka? Naalala ko. Hindi ka naman mayabang kanina. Director Shu, ano ang problema? Okay lang. Si Supervisor Zhao ang nag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Inilagay pa niya ang sarili niya sa harap ko bilang chairperson. Sinabi na ang restaurant ay kanyang teritoryo. At sinaktan ako. Pagkatapos, pinalayas ako. Ano? Zhao Bin? Ang tapang mo. Tagapamahala, nagkamali ako at hindi naintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Bulag ako. Tagapamahala, tulungan mo akong magsalita sa tagapangulo. Patahimikin mo siya. Director Shu, kailangan kong imbestigahan ng malinaw. Bibigyan kita ng paliwanag. Well, at yumayaman siya. Paglustay ng ari-arian ng kumpanya. Magkano ang kanyang nilustay? Bigyan mo ako ng punto at ipaulit mo sa kanya. Chairperson. Chairperson. Xiaoshu, tingnan mo, tayong lahat ay magkakapitbahay. Mas mabuti ang malayong kamag-anak kaysa malapit na kapitbahay. Kanina, lahat ay hindi pagkakaintindihan. O kalimutan na lang. Oo, Kuya Shu. Oo, kalimutan na lang. Matagal na kaming Anong kapitbahay? Sino ang kapitbahay mo? Sino ang kapatid mo? Iniimbitahan ka rin ni Xiao Zhao sa hapunan. Magpapakilala sa iyo ng trabaho? Bakit mo pa ito pinipilit? Sige, imbitahin mo ako sa hapunan para ipakilala sa akin ang trabaho. Hindi ba kayo nandito para magyabang? Ikaw, Tumigil ka sa pagsasalita. Palayasin silang dalawa. Hindi na sila malugod na tatanggapin sa restaurant sa hinaharap. Seguridad. Ate Liu, magsalita ka naman. Magkapitbahay na tayo sa loob ng mga dekada. Yuxin, magsalita ka. Yuxin. Hindi ba't maganda ang sinabi mo kanina? Ngayon alam mo nang humingi ng tulong. Wala kaming mga kasintahan at kapitbahay na katulad mo. Ate Liu. Zhao Bin, basura ka. Nawalan ako ng mukha. Xiao mo, talagang pinarangalan mo si Tia ngayon. Sobrang nakakagaan ng loob. Zimo, salamat. Tia Yuxin. Pinahirapan kita ngayon. Bigyan mo ako ng isang serving ng pinakamasarap na putahe sa ating tindahan. Ako na ang mag-aayos niyan. Dapat tayong kumain ng masarap ngayon. Xiao mo, ngayon, maraming salamat. Nagastos ka. Okay lang, Tia. Ito ang dapat kong gawin. Sige, dahan-dahan ka. Ito, sa unang tingin pa lang, manloloko na. Iyon ay, ano ang masama sa pagiging bata? Kailangan mong lumabas at magsinungaling. Hindi ako nagsinungaling. Ang tatay ko ay nasa ICU sa Downtown Hospital. Room 12 na may 7 kama. Sino ang nagligtas sa tatay ko? Ako.
Dai Chenwen, ay handang pumirma ng deed of sale, maging baka at kabayo habang buhay, at ipagbili ang sarili para sa pagpapagamot ng aking ama. Kung bibigyan ko siya ng 300,000, ito ay dapat ituring na pagtulong ibibigay ko sa iyo. Pre, magpahinga ka lang. Marami na akong nakitang ganitong drama. Na-block ang front foot pagkatapos ng transfer. Saan ako makakahanap ng tao dito? Ito ay 300,000, hindi 30 piso. Blocks? Oo. Kung ito ay isang dula, bumili ako ng ticket na 300,000. Pero kung totoo ito, itong 300,000 ay magliligtas ng buhay at kinabukasan. Sulit din. Alipay 2,300,000 at 40,000 piso. Talagang nagbago. Tagapagbigay, salamat, salamat, tiyak nagagantihan kita tulad ng baka at kabayo. Ngayon ay hindi oras para sabihin iyan. Kung may sapat kang pera, pumunta ka na agad sa ospital. Kung gusto mo talaga akong gantihan, lumapit ka sa akin kapag gumaling na ang tatay mo. Ito ang aking card. Nakalagay dito ang aking address. Ang tanga at maraming pera. Maghintay kang magsisi. Nagkalat, nagkalat. Anak. Nagkataon lang na 300,000 ang itinapon. Hindi ako natatakot sa taong pinagkatiwalaan ko. Maling bayad ng kabutihan. Matanda, ang mga bagay ay parang chess. Gusto ko lang ng malinis na konsensya. Kung ito man ay itim o puti, may panahon para patunayan ito. Ang mabuting dahilan ay nagbubunga ng magandang resulta. Tungkol naman sa masamang dahilan, ang mga bunga nito ay dapat ding pasanin ng mga naghasik ng masamang dahilan. Siya. Interesting. Bukas ang isip. Sariling bilog. Matandang Leaf Uren. Inaasahan ko ang pagkikita natin sa hinaharap. $300,000. Hindi kumura pang mata. Ang basurang si Zhao Kai ay hindi man lang mabuo ang kalahating milyon na principal. Ang loan shark ay nagsabing kukunin niya ako kung hindi ito mabayaran. Shu Zimo. Kung makakapit lang ako ng mahigpit sa kanya. Batang kapatid, talagang tayo'y nakatadhana. Nagkataon na nakatira ka rin dito po. Eksakto. Mukhang nakatira ka sa tabi ko. Hindi mababaw ang tadhana natin. Hindi ko alam ang pangalan ng batang kapatid, Junior Shu Zimo. Matandang Li Furen. Ikaw si Mr. Lee. Ang banal na kamay ng Chinese medicine. Pinakaaasam na pangalan. Pangalan lang yan. Pero, batang kapatid, ang usapan mo sa kalye kanina. Pinahanga mo ang matandang ito. Mr. Lee, sobra naman ng iyong papuri. Itong batang kapatid. Mapagkumbaba ka. Kung may bakante ka sa susunod, inaanyayahan kita sa matandang ito para uminom ng tsaa. Oo naman. Mauna na ako. Si Shu Zimo pala ay nakatira dito. Itong top gifter. Kailangan kong kumapit dito. Mr. Shu, pasensya na. Pumasok siya ng basta-basta. Hindi ko siya napigilan. Sige, bumaba ka muna. Nakikita ka ni Kuya Shu. Hindi kita masyadong kilala. Anong gusto mo sa akin? Sa unay hilaw, sa pangalaway hinog. Nakita kitang pumasok sa gusaling ito mula sa malayo. Gusto ko lang lumapit at bumate. Kuya Shu, ito ba ang sikat na Villa number 1? Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Kuya Shu, sobrang gipit na talaga ako. Gusto sana akong humingi ng maliit na pabor. Magsalita ka? Nagautang ako ng hindi sinasadya. Pautang na may mataas na interes. Sinisiksik nila ako ng sobra. Nakamamatay na sa akin. Kuya Shu, matutulungan mo ba akong bayaran muna ang utang? Pakiusap. Hindi kita masyadong kilala. Bakit kita tutulungang bayaran ang utang mo? Hindi kami dati magkakilala. Pero sa hinaharap, magiging magkaibigan tayo hanggat gusto mo. Basta't ipapangako mong tutulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Mas maalalahanin ako kaysa kay Chen Yuxin. Ang pagtulong sa kanyang bayaran ng utang ay bahagi ng pagtulong sa babae para masaya. Baka pwedeng mag-swipe ka ng mga reward. Matutulungan kita. Talaga? Talaga. Pero may isang kondisyon. Kailangang pirmahan ang kontrata ng paggawa. Magiging katulong ka sa aking villa. Babayaran ang utang sa pamamagitan ng sahod. Manatili ka kung pumayag ka. Kung hindi ka pumayag, pwede kang umalis. Ipinapangako kong pipirma ako. Kuya Shu, pwedeng mo akong utusan ng kahit ano.
Ano ang pinag-uusapan ko ay mga tamang katulong. Kunin mo ang mga pinagkakautangan mo. Salamat Kuya Shu. Gagawin ko na ngayon. Kuya Deng, Ayos lang ba ang lahat? Ikaw si Mr. Shu. Pasensya na kung tama ang hula mo. Ikaw ang sikat na Chengnan daw na si Kuya Deng Shanyuan. Isang pangalan lang. Hindi ko inaasahang umabot ito sa tenga ni Mr. Shu. Diretsuhin na natin. Magkano ang utang niya sa'yo? 10 million. 10 milyon? Napakaganda. System. Gusto kong makita kung magkano ang maibabalik mo sa pagkakataong ito. hindi 50 milyon. Malinaw na 500,000 lang ang principal na inutang ko. Ilang buwan pa lang. Kung ano ang sabi ko, ganun. Mr. Shu, babayaran mo ba ang pera para sa kanya? Siyempre. Hindi maibigay ni Mr. Shu. Nagnanakaw siya. Malinaw na niloloko ka nito. Hindi ka ba makapangako? At hindi kita mababayaran. Makapagsalita ka ng ganyan, parang medyo nakakatuwa. Mr. Shu, 10 milyon. Mag-isip ng mabuti. Palagi kong tinutupad ang sinasabi ko. Sige, mahusay. Gaya ng inaasahan sa isang taong nakatira sa villa na ito. Ang makilala ang tulad ni Mr. Shu. Sulit ito. Kaya, hindi ko gusto ang pera. Gusto ko lang makipagkaibigan kay Mr. Shu. Paano iyon? Sa totoo lang, gusto kong hilingin kay Mr. Shu na gumawa ng tulay. Ang kapatid kong babae ay may malubhang sakit. Magpagamot, narinig ko na ang banal na kamay ng medisinang Chino, si Li Furen, at ang banal na doktor na si Li ay nakatira rin dito. Marahil ay kilala ni Mr. Shu. Gusto kong makiusap kay Gino na magpasa ng mensahe. Pagtatambal. Tulungan ang kapatid niyang may malubhang sakit. Ito ay dapat din sa kategorya ng tulong. Kilala ko nga si Dr. Lee. Matutulungan kita diyan. Hindi ito epektibo. Hindi ko iyan magagarantiya. Sapat na ang salita ni Mr. Shu. Kung ito man ay gumana o hindi, tatandaan ko ang pagkakaibigang ito. At iba pa. May mga utos pa si Mr. Shu. Maaari mo bang tanggapin ang 10 milyong ito? Hindi ito gagana. Tumanggi ka. Ayaw niya. Ang makilala si Mr. Shu ay mas mahalaga kaysa sa 10 milyong ito. Kung hindi mo tatanggapin ang 10 milyong ito, hindi na kailangan na maging magkaibigan tayo. Tungkol naman kay Dr. Lee, wala rin akong magagawa. Sige, hindi pwedeng bawasan ang 10 milyong yuan. Hindi. Mr. Shu, dito. Kukunin ko lang ang puhunan na 500,000 yuan. Ang pag-ibig ay nasa puso ko. Sige, hindi. Mr. Shu, ikaw, bakit mo ginagawa ito? Dahil mahilig akong magbigay. Natanggap ng Alipay ang 10 milyong yuan. Sige, Mr. Deng. Sige, umuwi ka muna. Tungkol naman kay Ling Mei, tatanungin kita. Paalam. Ito, hey, ano ito tawag? Ito ay tawag. Oo po, ilang taon na tayong naglalakbay. Nakakita na ako ng maraming mayayaman at makapangyarihan. Pero may tulad ni Mr. Shu na nagpilit magbigay ng 10 milyon, gaya ng inaasahan, nakatira sa Villa 1. Ipakalat mo ang balita. Si Mr. Shu at ang mga tao sa paligid niya ay iginagalang ako. Oh, Natukoy ang host para tulungan si Yang Wei sa problema sa utang. Gumugol ng 5 milyon at makakuha ng 75% na bahagi ng reward mula sa Chengtai Law Firm. Naipadala na ang mga kaugnay na dokumento. Naging mayoryang shareholder ka na ng Chengtai Law Firm. Chengtai Law Firm. Ang Southern Province ay may mahigit 20 milyong tao. Ang pinakamahusay na elite law firm. Kuya Shu, salamat. Kung wala ka, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Tumayo ka na. Mula noong pumirma ako ng kontrata, akin na ito. Huwag mo nang ulitin ito. madidilim na ugat. Lumulutang ang enerhiyang yang, parang heat poisoning. Nakaugat sa malamig na medula. Ang mga sinaunang aklat ay malabo. Ang mga modernong imahe ay hindi makita ang palatandaan. Kung hindi ka makahanap ng paraan upang masira ang sakit na ito, natatakot ako na hindi ito tatagal ng kalahating buwan.
J. Lee, dumalaw si Jishu. Pasok. Lauli. Xu Xiaoyu. Bakit ka narito ngayon? Li Laoshi. Sa totoo lang, kinumisyonan ako ng aking kaibigan. Sana matulungan mo akong makita ang kanyang may sakit na kapatid na babae. Ngayong nagsalita na ang munting kaibigan, tiyak natutulong ang matanda. Salamat, Lilao. Natukoy ang host. Matagumpay na nakahingi ng tulong ng isang sikat na doktor para sa kapatid ni Deng Xianyuan. Ang pagbibigay ng pabor ay naaayon sa pagtulong sa kababaihan. Kumuha ng banal na kaalamang medikal. Tiyak na. G. Lee, ang sakit na nasa harap mo, mukhang sakit na medullary, pero hindi. Si Xu Xiaoyu ay marunong. Medyo pagkaunawa sa balahibo, Mr. Lee, tumingin kayo rito. Ang gilid ng anino na ito ay malabo, hindi tipikal na myelogenesis. Kung hindi ako nagkakamali, ang pasyente ninyo ay dapat dumating ng mabilis. Masakit, pero pagkatapos ng tanghali, babalik sa normal ang lahat. At siya ay may malamig na tiyan, pero mahilig sa malamig na inumin. Hindi naman masama. Ito ay kakaibang pulso. Paano nalaman ng batang kaibigan? Mr. Lee, sa aking palagay, ang ugat ng sakit ay dapat nasa congenital na paglinsad ng yin at yang na sisaw veins. At ang malamig na lason ay naipon sa medula, hindi mismong medula. Kailangan linisin ang sisaw gamit ang gintong karayom. Pagkatapos ay gamitin ang yang at dining decoction para dahan-dahang painitin. Yang at dining decoction. Dahan-dahang pagpapainit. At gayon nga, ang matanda ay nag-isip ng husto ng kalahating buwan na sira ng mga salita ng batang kaibigan. Mga mangkukulam ng langit. Mangkukulam ng langit. Mr. Lee ay nagbibigay ng papuri. Ano ang tungkol sa aking kaibigan? Tanong lang. Huwag mag-alala. Hayaan ninyong pumunta siya kahit kailan. Ang matanda ay gagawin ang kanyang makakaya. Salamat, Mr. Lee. Ang nakababata ay magpapaalam muna. Zimo, ngayong gabi ay ika-10 anibersaryo ng reunion ng ating high school classmates. Mangyayari ito sa inyong restaurant. Pupunta ka ba? Ika-10 anibersaryo. May oras akong tingnan ito. Okay, sige, sabay tayong pumunta. Okay. Zimo, ang taong iyon ay parang si Yang Wei. Siya iyon. Empleyado na siya rito ngayon. Ah, ganoon ba? Tara na. Okay. Sa ganitong daan, Tingnan niyo kung sino ang darating Chen Yuxin. At ito, ikaw ba si Xu Zimo? ako, Talagang si Xu Zimo. Hindi kayo nagkita ng maraming taon. matagal na tayong hindi nagkikita. Siya nga pala, alam mo ba, narinig ko na ang monitor na si Zhang Tianhao ay bumalik mula sa ibang bansa. Ang restaurant para sa ating party ay itinakda niya. Oo, siya lang ang maingay sa grupo. Maaari itong ayusin sa Liefeld. Itong lugar ay hindi tiyak. Yusin. Yusin, matagal na tayong hindi nagkikita. Yusin, kahit na nasa ibang bansa ako nitong mga nakaraang taon, pero lagi kita Monitor, magkaklase lang kami. Hindi angkop sabihin iyan. Zimo, pumasok na tayo. Ang kaklase na ito ay si Shuzimo, o kahit hindi ko gaanong naaalala. Pero konting impresyon, mukhang ang presensya ni Shu sa klase noong una, hindi masyadong mataas. Mukhang sumama si Shuzin sa iyo. Salamat sa pag-aalaga mo kay Yuxin para sa akin. Isama mo siya. Gaya ng inaasahan sa Liefeld Restaurant. Iba ang dekorasyon. Ganyan ang narinig ko. Karamihan ay kailangang mag-book ng matagal bago pumunta rito. Nakapag-book ang monitor ng isang box. Ang galing. Iyan ang monitor, hindi na ordinaryo ngayon. Tunay na returnee elite. Walang anuman, maliit na bagay ito. Pero marami tayong tao ngayon. Ang box na ito ay marangya. Medyo maliit lang. Sana mas malaki. Oo, magbubook sana ako ng VIP box sa number 1. Gayunpaman, bilang nangungunang restaurant sa lungsod, laging puno ang box. Oo, Tianhao. Para ma-secure dito, ilang tawag ang ginawa. Narinig ko na ang VIP luxury boxes ngayon ay puno na lahat. Ang tagapamahala mismo ang nagsabi sa akin. Sabi niya, fully booked ang boxes 1 hanggang 3. Siyempre, gamit ang aking koneksyon. Hindi imposible kung kailangan mong ayusin. Medyo abala lang para sa iba. Yuxin, alam mo,
Lagi akong takot sa abala. Oo, kung tungkol sa'yo, iba iyon. Dahil ang box na ito ay sobrang abala, maghanap ako ng paraan para Estudyanteng Shu, nakakatawa ka talaga. marunong akong magpatawa. Kaklaseng Shu, malamang hindi ka nakakapunta sa ganitong uri ng restaurant, kaya hindi ko alam. Ayon sa schedule at alituntunin ng Liefeld, walang sino man ang makakapagbago kung may gustong magbago. Talaga? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sige, dapat matapos ito sandali. Kaklaseng Shu, siguro dahil matagal na kayong hindi nagkikita, naghahanap ka ng respeto, akala mo ba pag-aari ng pamilya mo ang Liefeld? Ang VIP private room number 1 ni Jishu ay handa na para sa iyo. Mangyaring sundan ako. Hindi ba sinabi mong fully booked ang VIP number 1? Nagkakamali ba ang panauhin ito? Ang VIP number 1 ay hindi na book out ngayon. Bukod pa rito, basta gusto ng ginoong ito, anumang pribadong silid ng Lefire, ang reception ay handa anumang oras. Masyadong luho naman ito. Shu Zimo, ang galing mo talaga. Kaya mong ayusin ang VIP bag ng Liefeld sa isang pangungusap. Iyon ay Zhang Tianhao. Sinabi ko lang na fully booked ito. Ito? Siguro ang manager na kilala ko. Wala siyang duty ngayon. Medyo outdated ang balita. Para kang ganitong magarbong restaurant. Normal lang ba na magkaroon ng problema sa sistema ng reserbasyon? Ang galing pa ba ni Shuzimo? Ito ang VIP number 1. Maraming mayayaman ang pwedeng hindi makapag-book nito. Oo, hindi ko man lang naisip yon. Kaya ako pang kumain sa box 1 ng Liefeld habang buhay. Shu Zimo, ang tatag ng ugnayan mo. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Konti lang trabaho, hindi gumana. Iisa lang ang restaurant, may isa pang opisina, maliit lang na negosyo. Zimo, ang humble mo naman. Iyan iyon. Napakadaling mag-book ng box sa Lafayette. Talagang hindi ito maliit na negosyo. Ang Liefeld ay okay sa bahay, pero hindi mahalaga sa internasyonal. Nasa New York, London ako. Madalas na pagbisita sa ilang membership-based private chefs. Iyan ang pinakamataas na karanasan. Ay, nako, kami ay pinarangalan na kumain sa Lafayette. Sayang sabihin. Dati, may appointment ako sa original na deputy class, Hao Ching. Sayang at nasa ospital siya. Walang pagkakataon. Oo, narinig ko iyon. May tumor sa buto siya. Mahirap gamutin ng deputy monitor ng maayos. Napaka-uncomfortable. May ganoong bagay. Sayang at nasa ibang bansa ako. Kung hindi, tatanungin ko si Mr. Lee. Matagal na itong nalutas. Sinabi ng monitor na si Mr. Lee. Siyempre si Lee Furen Lilao. Si Li Furen ay ang aking akademikian sa Nancheng, Traditional Chinese Medicine Sacred Hands. Oo, eksakto. Si Mr. Lee ay napakahusay sa orthopedics at internal medicine, hindi mabilang na bone tumor ang gumaling sa kanyang mga kamay. Monitor, kilala mo pa ba si Mr. Lee? Hindi ba iyan kahanga-hanga? Oo, bumalik ako mula sa ibang bansa ngayon. Nakipagkaibigan sa maraming big names sa Nancheng, kabilang sa kanila si Lilao. Ilang araw ang nakalipas. Nakikipag high-end dinner party pa rin ako sa kanya. Si Mr. Lee ay para sa amin na nagmula sa ibang bansa. Ang mga batang talento ay pinahahalagahan pa rin. Ang network at pagkilala na ito, hindi mo ito magagawa sa pamamagitan ng pera. O si Tianhao ay may kaalaman. Ang mga nagmula sa pag-aaral sa ibang bansa ay iba. Dahil kilala mo si Mr. Lee, monitor, bakit hindi ka tumulong makipag-ugnayan sa akin ngayon? Tingnan mo kung matutulungan mo ang deputy. Tama ka, monitor. Pakitulong. Oo, monitor. Ang galing mo talaga. Ngayon ikaw lang ang makakatulong sa deputy monitor. Oo, monitor. Ang galing ng resources at contacts mo. Tulong na lang. Si Yuxin na ang nagsalita. Simple lang naman iyon, syempre. Tingnan ko nga. Nakalimutan ko ang numero ni Mr. Lee. May isa pa akong phone. Wala sa akin. Bukod pa, busy si Mr. Lee araw-araw. Baka nagpapahinga o nag-research. Guguluhin natin siya ng basta-basta dahil dito, ang walang galang sa matatanda? Ito ay may kinalaman sa kondisyon ng deputy monitor. Paano naging maliit na bagay iyon? Kilala ko rin si Mr. Lee. Bakit hindi ako tumawag? Shuzimo, nagbibiro ka ba? Ano bang posisyon ni Mr. Lee? Traditional Chinese Medicine Sacred Hands. Ang academician ay isang master. Hindi ito bagay na makikilala mo sa pera. Siguro. Kumusta? Bakit naisip ni Xu Xiaoyo na tawagan ng matanda? Nakaisip ka ba ng kawili-wiling gamot? Ang boses na iyan ay si Lee talaga. Narinig ko ito noong nagsalita ako sa universidad. Ginoong Lee, pasensya na sa abala ng ganitong oras.
Ngayong gabi ang reunion ko sa high school. Lamang, ang isang dating kaklase ko ay nagkaroon ng malignant na tumor sa buto. Matagal ko nang naririnig na magaling ka sa larangang ito, kaya sana matutulungan mo. Bihira lang na si Xu Xiaoyo ang unang makipag-ugnayan sa akin. Matanda, ngayon na nagsalita ka na. Siyempre hindi ito problema. Dahil pumayag ka, salamat na lang sa iyo ngayon. Bibisita ako mamaya. Zemo, ang galing mo. Xu Zemo, sobra ka na, magyabang. Naghanap ka talaga ng magpapanggap na lilaw. Alam mo na ang pagpapanggap na isang pambansang expert tulad ni Lauli. Gaano ka walang galang? Gaano ito kaseryoso? Yuxin, huwag mo siyang agad-agad paniwalaan. Ito ay maaaring isang bagay na nakuha niya sa kung saan. Munting kaibigan, medyo maingay ba diyan? Hindi kita marinig ng malinaw. Pero ngayon na tumawag ka, yun na, ang matanda ay okay ngayong gabi. Kung ito ay maginhawa, pupunta ako ngayon. Makipagkita sa munting kaibigan. Pag-usapan natin ulit. Maaari ka bang pumunta ng personal? Siyempre, maligayang pagdating. May kasama akong mga kaklase dito. Mas bata silang lahat. Baka medyo maingay. Sana hindi mo iniinda. Nasa VIP Box 1 kami ng Lefair. Liffle, si... Alam ng matanda yun. Malapit lang pala sa akin. 20 minuto na lang. Hihintayin kita dito. Okay. Nagbibiro ka lang, di ba? Ang isang tao sa antas ni Audley ay kusang pumupunta sa iyo. Tingnan natin kung paano ka magtatapos. Xu Zemo, kalahating oras na. Nasaan ang Laoli na binanggit mo? Nag-excuse ba talaga si Xu Zemo kanina? Xu Zemo, bakit ka nagpapatawa? Xu Xiaoyu. Lauli, nandito ka pala? Ang bait ng kaibigan ni Xu Xiaoyu. Kumusta, Akademiko Lee? Okay. Ang energetic ninyo. Umupo na lahat. Ah, tama. Lauli, sabi ng kaibigan ko, parang kilala ka rin niya. Oh, talaga? Sino ang tinutukoy mo? Hindi. Mga bagong mukha itong mga kaibigan. Okay lang, walang problema. Tinanong kita sa phone kanina, nasa problema pa rin ako. Walang problema. Dahil dating kaklase ka ni Xu Xiaoyu. Natural lang na ginawa ng matanda ang kanyang makakaya. Pagkatapos niyan, pwede ka lang mag-transfer ng tao sa ospital sa Nanjing. Paulit-ulit akong nakakaabala kay Mr. Lee. Hindi ako bagay na maging bata. Kaya may 20 million na bank card ako dito. Alam ko na sa loob ng maraming taon, ikaw ay nag-aambag sa healthcare ng bansa. Sana makatulong itong card sa'yo. Sana makatulong sa iyo ang card na ito. Xu Xiaoyu, ang iyong donasyon ay napapanahon. Hindi ipinagpalit ang anak na babae. Ako kumakatawan sa mga pasyente na makaka-access sa mga application na ito sa hinaharap. Maraming salamat. Dapat ganito. Diyos, 20 million. Hindi ako kikita ng ganito kalaking pera sa buong buhay ko. Munting kaibigan, talagang gusto kitang pasalamatan ngayon. Ang sakit ng kaibigan mo ay ipapasa sa matanda. Gusto kitang kausapin tungkol sa gamot ngayon ulit. Pero mukhang hindi ang oras. Kita mo ang mga kaklase ay masaya. Hindi na kita aabalahin. Matanda. Lauli, ano ang pinagsasabi mo? Ikinalulugod naming nandito ka ngayon. Sige, dahan-dahan kang maglakad. Mga kababaihan at kalalakihan, narito ang bayarin ngayong gabi. Lahat. Sa simula, ayon sa dati nating patakaran, ito ay hati. Gayunpaman, nandito si Yuxin pagkatapos ng lahat, at lahat tayo ay dating mga kaklase. Sa ganitong paraan, babayaran ko ang kalahati ni Zhang Tianhao. Bawat isa sa inyo ay magbabayad ng 2,502 para sa natitirang kalahati. Kaunting regalo lang mula sa akin. Ang monitor ba ay may dating pa? Lahat tayo ay dating mga kaklase. Hindi madaling lumabas para kumain ng magkasama. Ang perang ito ay sa amin bilang Liefeld. Bakit mo ito tinatanggap? Well, libre ang kainang ito para sa lahat. Xu Zemo, isang bagay na kilala mo si Mr. Lee. Mayroon kang ilang mga ari-arian. Huwag mong isipin na makakapagpakitang tao ka. Ito ay Lefair. Mga taong pumapasok at lumalabas, mayaman o mahal.
Lahat ay mga sosyalidad. Hindi pa ako nakarinig ng libreng order. Sinabi ko na maiiwasan kung maiiwasan. Shudong, aliwin mo dito. Chairperson Shu, Kuya Shu, may restaurant na binanggit mo lang. Hindi yung Layfeld, di ba? Tagapamahalawang, sa akin na ang bill ngayon. At bigyan mo ang bawat estudyante ng VIP Gold Card. Mula ngayon, makakakuha sila ng 30% na diskwento sa bawat pagbisita. Xu Zongnyo. Yuxin, ihatid kita. Hindi. Dahil sumama ako kay Zimo. Natural, gusto niyang umuwi kasama si Zimo. Ay Yaksen, may relasyon ba kayo ni Chairperson Shu? Umalis ka sa daan. Kuya Shu, may magandang balita para sa iyo. Ang sulat mula sa abogado ay naipadala na kay Gu Qingyu. Salamat sa iyong pagsisikap. Saang law firm iyon? Shengtai Law Firm, opisyal na akong abogado doon ngayon. Paano ang kasong ito? Ako mismo ang susunod. Garantisadong matutulungan kitang makuha ito pabalik ng may interes. Changtay? Interesant. Sige, pakiusap. Walang problema. Pupunta muna ako sa isang pulong. Ipapaalam ko agad sa iyo kung may balita. Changtay Law Firm. Ang mundo ay bilog nga. Shuzimo, itong basura. Naglakas loob na magpadala sa akin ng sulat ng abogado. Bakit ka nagpapanik? Alam mo ba kung saan nanggaling ang sulat ng abogado? Chengtai Law Firm? Ang tatay ko, ang pangkalahatang tagapamahala doon. Talaga? E tiyak na mananalo tayo sa kasong ito. Higit pa sa panalo. Paglalaruan ko siya. Nagtanong na ako. Ang may-ari ng number 1 Yipin sa Sabaw, isa siya sa 10 pinakamayaman sa ating lalawigan. At wala si Shu Zimo sa listahan. Tatawagan ko siya ngayon para malaman niya na inupahan niya ang mga tao namin para idemanda ako. Tingnan mo ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ginoo, ang general manager ng Chengtai Law Firm ay bumisita kay Ji Guohua. Kumusta, Dongshu? Nangahas akong manggulo. Ako ang general manager ng Guohua, Chengtai Law Firm. Chairperson Shu, hindi ko alam kung kailan kayo libre para bumisita sa law firm para magbigay ng gabay. Ang buong staff ay sabik na naghihintay. May oras ako. Tingnan natin. Oo. Busy kayo, pero maraming kasama. Sana ay mapalad akong makilala kayo. Sabihin mo. Shuzimo, sa tingin mo, maaari mo akong idemanda sa pamamagitan ng pag-upa ng tao mula sa Chengtai Law Firm? Panaginip mo. Ang law firm na iyon ay bukas sa mga kabataan. Nag-upa ka ba ng abogado? Lahat ng tao namin. Matatalo ka sa kasong ito. At hindi lang iyon. Gusto rin kitang idemanda dahil sa maling akusasyon. Bayaran mo ako para sa pagkawala ng aking kabataan. Idemanda kita hanggang sa mabankrupt ka. Ano ang sabi mo na apelido mo? Ang apelido ko ay Xiang. Dahil ba hindi ko naayos ng maayos? Paumanhin sa abala? Hindi. Mas mabuti na piliin ang araw kaysa tamaan ng araw. Bakit hindi mo tingnan ang law firm mo ngayon? Okay. Babalik ako agad. Handa nang maghintay sa inyong pagdating. Gu Qingyu. Gusto kong makita kung sino ang mananalo sa Kaya si Shuzimo ay malamang na takot doon. Sa pag-iisip na siya'y naroon, mukha siyang nalilito. Masaya ako. Kumusta, Itay? Siye? Babalik ako agad. Xiang Xiao, bakit nagmamadali? Hinahanap ka na naman ng tatay mo? Sinabi sa akin ng tatay ko,
ang malaking amo na nasa likod ng aming bahay. Bigla akong pumunta sa law firm para sa inspeksyon ngayon. Kailangan kong magmadaling bumalik at maghintay. Ang bagong chairperson ay mas makapangyarihan pa sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang law firm namin ay pamamahala lamang. Ang mga tao ay talagang nagkokontrol. Malaking amo na nasa likod. Xiang Xiao, napakahalagang bagay ito. Isama mo rin ako para makita ang mundo. Gusto mong makapagpakita sa harap ng malaking amo, makihalubilo at maging pamilyar. Sige, mag-impake ka at magbihis. Pakiingatan na huwag mo akong ipahiya. Kailangan ko munang bumalik at maghanda. Handa ka na ba? Ikaw na mismo ang pumunta sa akin. Kailangan kong gumawa ng magandang unang impresyon. Siya, Sige, mauna na ako. ang bagong amo. Sana makilala ko siya. Anong inaantala mo? Pupunta ang chairperson. Anumang oras? Traffic talaga, traffic. Tay, ano ang background ng chairperson na ito? Bigyan mo. Sasabihin ko lang sa iyo. Bata pa siya, pero may magandang aura siya. Hindi masukat. Sandali lang. Ayusin mo ang iyong itsura. Ipakita ang 200% respeto at pagiging maparaan. Kung magkamali ang una ay hindi ka hahayaan. Hindi, makukuha ko talaga. Siya. Pagkatapos, mauuna akong umakyat para kumpirmahin ang huling proseso ng pagtanggap. Hintay ka rito. Ipapaalam sa akin ng chairperson kapag dumating siya. Siya. Kung ang mga batang may pag-asa ay makakakuha ng pabor, tiyak na aakyat ako sa susunod na antas pag uwi ko. Eto na. Chairperson. Shuzi mo. Umalis ka sa daan. Paano mo ako inuutusan? Tinatanong kita. Anong ginagawa mo sa law firm na ito? Ito ba ang dapat gawin ng mga tulad mo dito? Sarili kong law firm. Bakit hindi ako makapunta sa law firm mo? Shuzi mo. Nakikita ko. Ma. Lumalala ang iyong paranoia. Sinabi ko noon na ikaw ang may-ari ng Villa number 1. Ngayon sinabi ko ulit na ang law firm na Cheng Tai na ito ay sa iyo. Bakit hindi mo sinabi na ang buong at ang sulat ng abogado? Hindi ko pa naaayos ang bayad sa iyo. Paano ka nangahas na pumunta mismo sa pintuan ng law firm? Paano ka maaaring maging sarili mong abogado? Wala itong silbi. Gusto kong ipataas ang aking kamay. Ang yaman ng imahinasyon mo. Inirerekomenda kong sumulat ka pa ng 2 skit. Huwag kang maging sarcastic sa akin dito. Sasabihin ko sa iyo, ang Cheng Tai Law Firm ay ang pinakamahusay at nangungunang law firm sa probinsya. Para sa isang mababang tao tulad mo, ito ba ang dapat mong puntahan? Pinapayuhan kita. Kung magkakilala kayo, umalis ka dito. Huwag mong hadlangan ang aking trabaho. Seguridad, itapon niyo itong walang alam sa labas. Tigil! Tatay, dumating ka sa tamang oras. Ang batang ito ay nagkakagulo. Naglakas loob na gumawa ng gulo sa pintuan ng ating abogado. Malapit na akong hilingin sa seguridad na sipain siya palabas para sa akin. Sinong itinuturo mo? Siya ang tagapangulo ng ating Cheng Tai. Si Dong Shu. Siya. Siya ang ating tagapangulo. Tagapangulong Shu. Ang aso ay mangmang. Kung hindi, hindi maaalala ng mga matatanda ang mga kontrabida. Pakawalan mo siya. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Jishu? Hilingin mong patawarin ka. Ano pang ginagawa mo? Tagapangulong Shu, nagkamali ako. Mga mata kong parang aso na mapagmataas. Ito ang bibig ko. Marami ka namang pera. Akala mo ba importante ka? Pakawalan mo ako. Pakakawalan kita. Xiang Yonglin. Hindi ganyan ang ugali mo kanina nung pinaalis mo ako. Sa manedyer, paano haharapin? Ang anak na Swail ay dapat mamatay. Sisibakin ko siya simula ngayon. I-block ang kanyang card. Hayaan siyang magsimula bilang tagalinis. Mag-mop ng sahig at maglinis ng banyo araw-araw. Hanggang sa huminahon ka. Tagalinis? Masyadong mura para sa kanya? Tagapangulong Shu. Anong ibig mong sabihin? Paano kapag ang aso ko? Anong ipapagawa ko sa iyo? Ano ang gagawin mo? Ano? Ito. Ginoong Shu. Hindi ba iyon nakakainsulto? Ayaw kong umalis kayong mag-ama sa Cheng Tai ngayon din.
Anak na Suwail, huwag ka munang kumuha ng snapshot. Gusto mo bang patayin ang buong pamilya mo? Sige, sige. Tagapangulong Shu, pangako ko sa iyo. Hindi ba? Para maging aso, dapat may ugali kang aso. Tayo na, bangon. Ginoong Shu, dahil nandito ka na, bakit hindi muna tayo umakyat? Aabisuhan ko agad ang mga departamento para magpulong. Tara na. Ginoong Shu, dito po. Xiang Xiao. Xiang Xiao, hindi ba sinabi mong dadalhin mo ako sa bagong tagapangulo? Nasaan siya? Bakit nandito ang putang ito sa ganitong oras? Ang malas naman. Paano ba naman laging napapasok sa gulo mo? Paano ba tumanggap ng sulat ng abogado? Alam kong takot ako. Pumunta ka para humingi ng tawad kay Xiang Xiao? Xiang Xiao. Tingnan mo siya ng ganito. Mukha ba siyang aso? Aso. Puta ka. Sino ang tinatawag mong aso? Para kang aso. Pati pamilya mo. Buksan mo ang mata mong parang aso at tingnan mo ako ng maayos. Ito ang tagapangulo ng law firm nating Cheng Tai. Tagapangulo. Xiang Xiao, ang tinutukoy mong malaking tao ay siya. Niloloko mo ba ako? Xiang Xiao, sabihin mo sa akin. Sinungaling ka sa akin, di ba? Paano siya naging tagapangulo? Tumahimik ka. Ikaw, malas. Muntik mo na akong mapatay. Bakit hindi ka umalis dito agad? Tagapangulong Shu. Pasensya na. Aayusin ko agad ito. Tara na. Xiang Xiao, hayaan mong magpaliwanag ako. Muntik nang masira ang kinabukasan ko dahil sa iyo. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Kung hindi, sasaktan kita kapag nakita kita. Tagapangulo. Si Shu Zimo ang tagapangulo. Hahaha. Imposible. Hahanapin ko siya. Mahal pa rin niya ako. Oo, pwede tayong magkasama ulit. Oo, tiyak na magbabalik. Lahat. Ito ang bagong chairperson ng Cheng Tai Law Firm natin. Ji Shu Zimo. Maligayang pagdating sa lahat. Ngayon, narito ako. Titingin lang ng normal. Mamasyal lang, na ipinagkatiwala ko sa sarili ko. Ang progreso ng isang kaso na hinawakan ko. Director Shu, mayroon kayong kaso. Iyon ay dapat na prioridad. Hindi ko alam kung alin. Idemanda ang aking dating kasintahan na si Gu Qingyue. Hilingin sa kanya na ibalik ang hindi nararapat na kita at lahat ng pinsalang pangkaisipan. At dalhin mo sa akin ang plano para sa kasong ito at ipakita. Oo nga pala, gusto kong makita ang namamahala dito. Okay, Jishu. Sandali lang. Pupunta ako agad. Ano ang problema, tagapamahalawang? Pangni, ang kaso ni Gu Qingyue na nasa iyong kamay. Mula ngayon, ako lamang ang responsable. Ilagay mo agad ang lahat ng impormasyon, katalogo ng ebidensya, at plano ng paglilitis. Ibigay mo lahat sa akin. Tagapamahalawang. Iyan ay labag sa batas. Ang planong ito ay ako mismo ang sumunod mula simula hanggang katapusan. Ako ang nangalap ng lahat ng ebidensya. At bawat salita ng planong ito, ako mismo ang gumawa lahat. Ngayon, handa na ang lahat ng materyales. Nag-aantay lang na maihain ang kaso. Bakit ko dapat saluhin ang iyong trabaho sa isang salita lang? Bakit? Dahil lamang ako ang iyong amo. Ito ang kaso ng bagong chairperson na si Shu. Ikaw ay isang baguhan na kagagawa lang ng regular. Kaya mo bang panagutan ang responsibilidad na ito? Bilisan mo at isuko na ang mga bagay. Huwag ka nang magpahirap pa. Chairperson Shu. Si Ginoong Shu ba ang bagong amo ng kumpanya ng batas na ito? Tagapamahalawang, kilala ko talaga si Director Shu. Ako ang direktang nag-ugnay ng kasong ito sa kanya. Kilala mo si Dong Shu? At direktang nakikipag-ugnayan? Ano ka ba? Para makilala ang isang malaking tao tulad ni Mr. Shu. Tigilan mo na ang kalokohan. Ibigay mo na ngayon. Tagapamahalawang, hindi ako nagsinungaling.
Talagang kilala ko si Dongshu. Kung hindi ka naniniwala, hayaan mo akong pumunta at linawin ito sa kanya ng personal. Gusto mo pa ring makita si Mr. Shu ng personal? Ang ganda mo. Kayo dalawa, ikulong ninyo siya para sa akin. Anong ginagawa ninyo? Hayaan ninyong linawin ang kanyang isip. Wang Defa, sumasalungat ka sa mga patakaran. Iyan ay labag sa batas. At alam mo ba, pakawalan mo ako. Nandito na ang plano ni Mr. Shu. Ang kaso mo? Ako na palagi. Sigurado ka bang ikaw ang namamahala? Oo. Ako ang namamahala, simula hanggang dulo. Ang kasong ito. Palagi akong personal na nakikipag-ugnayan kay Abogado Fang Ni. Kailan ka naging namamahala? Si Abogado Shu Dongfang ay bata pa. Kaunting karanasan, malaki ang kasong ito. Kakakuha ko lang. Personal na suriin. Siguraduhing walang pagkakamali. Si tagapamahala Wang ay veterano. Nagpapatakbo siya ng mga gawain. Huwag kang mag-alala. Tawagin si Abogado Fang Ni. Gusto kong sabihin niya sa akin, ng harapan. Siya. Baka hindi ito maginhawa para sa kanya. Hindi maginhawa. Ano ang maaaring hindi maginhawa? Shu Shudong, Fanny, isa siyang maliit na abogado. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Gusto kong dalhin mo ako sa kanya ng personal ngayon din. Oh? Buksan ang pinto. Fang Ni? Fang Ni, ayos ka lang ba? Kuya Shu, ikaw nga okay lang. Ilalayo kita. Kung may gagawin siya, tapos ka na. Fang Ni. Parang kilalang kilala niya si Chairperson Shu. Parang ligtas si Kuya Shu, mukha siyang maayos. Pangni, ano bang iniisip mo? Siya ang nobyo ng matalik mong kaibigan. Paano ka nagkaroon ng ganoong isip? Bakit ka hindi komportable? Dahan-dahan lang sa pag-inom. Pasensya na Kuya Shu. Nagbibigay ako sa'yo ng abala. Walang problema. Nililinaw ko na ang lahat. Tutulungan kitang magbigay ng hustisya. Abogadong Shu Dongfang nagpabaya ako. Nagkamali ng malaki. Parusahan mo ako ng mahigpit, pakiusap. Abogadong Fang Ni ako ang palaging pinakapinagkakatiwalaang abogado, kaya siya ang sumusubaybay sa kasong ito. Si Wang Defa ay nagnakaw ng kredito para sa pandaraya at ilegal na pumigil sa mga kasamahan. Hindi mo lamang nadungisan ang propesyon ng abogado, tinapakan nito ang hangganan ng Cheng Tai. Hindi ito aksidente ngayon, ay maling pamamahala, masamang asal, integridad ng law firm. Iyan ba ang iyong sinayang ng ganito? Si Wang Defa ay sinibak agad, babala at pagsisiya sa buong industriya. Lahat ng kanyang mga kasabwat ay pinarusahan ng mahigpit. Ikaw ang pangunahing responsable, Xiang Guohua. Ang performance mo ngayong taon ay na zero. Wala nang susunod. Tungkol naman kay Abogadong Fang, siya ang biktima. Siya rin ay isang kwalipikadong abogado. Magsimula ngayon, siya ay na-promote bilang senior na abogado, mamuno ng isang grupo ng mag-isa. Tamasahin ang pinakamataas na pakikitungo sa industriya. Ano sa palagay mo? Oh, maraming salamat sa iyong kabutihan. Kuya Shu, Ipatupad na ngayon. Oh, gagawin ko kaagad. Tara, ihahatid kita sa ospital, sige? Kahit sinabi ng doktor na okay ka na. Pero manatili muna tayo sa ospital ng ilang araw para obserbahan. Ginoong Su ay, hindi, Tagapangulong Shu. Paglabas ko ng ospital, ipagpapatuloy ko ang trabaho sa kasong ito. Ngayon, ang kaso ni Gu Qingyu. Ang kadena ng ebidensya ay halos kumpleto na. Lahat ng perang, kinuha niya sa iyo sa mga nakaraang taon, kasama na ang matrikula at mga gastusin sa pamumuhay, pati na ang mga pulang sobre sa pista. Nagawa ko na ang estadistika. Ginawa ko rin ang pag-aayos ng ebidensya, kabuang 8,706,500 yuan, oo, at saka, ayon sa kasaysayan ng chat na ibinigay mo sa akin. At mga record ng paglilipat, patunayan lahat. Lahat ito ay mga regalo para sa layunin ng kasal. Ngayon,
Si Gu Qingyu ay nagmumungkahi ng unilateral na paghihiwalay. Sa madaling salita, ito ay hindi makatarungang pagyaman. Dapat ibalik dagdag pa. Nag-file din ako ng petisyon para sa mental damages para sa iyo. Napakahusay. Salamat sa iyong pagsisikap. Natukoy ang host iligtas at alagaan si Fanny tulungan ang mga babae para sa kasiyahan. Tumanggap ng cash reward na 100 million. Zimo, ako si Chingyue. Alam ko, mali ako. At, bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad ng personal. Okay? Nasa parke tayo na madalas nating puntahan. Ang dati nating lugar ay naghihintay sa iyo. Doon tayo magkita. Huwag kang magkulang. Ang dati nating lugar ay hindi malayo dito. Nagkataon lang na lumabas na rin ang listahan ng mga kaso, oras na para magkita. Ano? Wala, may gagawin ako. Lalabas. Magkita tayo mamaya. Magpahinga ka ng maayos. Sige, mag-ingat ka sa daan. Zimo, nang dumating ka, alam kong nasa puso mo pa rin ako. Magsalita ka ng mabilis. Zimo, nagkamali ako. Nagkamali ako dati, pero hindi ko sinasadya. Si Xiang Yonglin lang ang nagsinungaling sa akin pagkatapos kitang iwan. Alam ko na kung sino talaga ang mabuti sa akin. Zimo, pwede ba tayong magsimulang muli? Wala akong pakialam kung may pera ka ngayon. Gaya ng dati, okay? Nya, Tigil! Guching Yue, nakuha mo na ba ang listahan ng kaso ko? Kabuuang 8,765,000. Pakibayaran agad ang pera. At ang kaso ko para sa mental damages ay naisumite na rin sa korte. kailangan mo ba talagang gawin iyon? Kung gayon, ang relasyon natin sa loob ng maraming taon. Ang pag-ibig ay nagsimula nang sumakay ka sa mamahaling sasakyan na iyon. Utang lang ang nasa pagitan natin. Choosy mo? Pinilit mo ako. Guching Yue, nilason mo ako. Zimo, anong sinasabi mo? Paano ko masasaktan ka? Miss na kita. Zimo, tingnan mo ang katawan mo. Gusto mo pa ako? Huwag kang matigas. Maghanap tayo ng komportabling lugar. Magpahinga ka, okay? Sa sandaling hawakan mo ako ngayon, sasampahan kita agad ng kasong rape. Shuzi mo, sisirain kita at ipapadala sa impyerno. Umalis ka. Shuzi mo, tumigil ka. Shuzi mo, Shuzi mo. Shuzimo, kumusta ka? Shuzimo, bakit ang pula ng mukha mo? Shuzimo, anong problema mo? Nagsasalita ka ba? Shuzimo, Fanny, nadroga ako. Maaari mo ba akong tulungan? pero Ayaw mo ba? hindi ako. Okay, ikaw, Shuzi mo? Mas gusto ko pang makasama ang bruhang iyon. Ayaw mo akong hawakan. Shuzi mo, impyerno ka. Ako ang magiging responsible para sa iyo. Maghuhugas muna ako. Si Kuya Shu ay nobyo ni Yuxin. Ano ang ginawa ko? Paano ko haharapin si Yuxin sa hinaharap? Yuxin. Yuxin, huwag kang masyadong malamig. Bumalik ako ngayong pagkakataong ito. Gusto ko lang magsimula muli sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Jiang Tianhao, sinabi ko na sa iyo, wala akong interes sa iyo. Yushin, napakalamig mo sa akin. Dahil ba kay Shuzi mo iyon? Yuxin. Yuxin, bakit nandito ka? Matalik na kaibigan ko, nasa ospital ka, may sakit. Siyempre kailangan kong pumunta. Kumusta?
Ayos ka na ba? Ayos lang ako. Salamat. Bakit ka nagpapakamagalang sa akin? Kuya Shu, pakiusap. Alagaan mo si Nini. Dapat lang. Yuxin, makinig ka sa akin. Ikaw na naman. Yuxin, wala ako kumpara sa kanya. Pananaw sa akademya, mas magaling ba siya sa akin? Swerte lang siya. Jiang Tianhao, uulitin ko. Wala akong interes sa iyo. At sa puso ko, hindi ka makakapantay sa kanya. Hindi ko siya kayang pantayan. Mabait lang ba siya? Ang matalik na kaibigan mo ay may sakit at na-ospital. Paano siya nakarating doon nang nauuna sa iyo? Nandito pa rin, inaalagaan siya. Jiang Tianhao, hindi mo dapat pagawayan kami. Umalis ka na ngayon. Huwag mo akong gambalain habang kausap ko ang kasintahan ko at ang matalik na kaibigan ko. Si. Huwag kang magsisi. Galit sa lalaki at babaeng iyon. Sino ka? Ex-girlfriend ako ni Shu Zimo. Sa bagay na iyan, may iisang kaaway tayo. Iisang kaaway medyo kawili-wili. Paano mo gustong gawin? Nasa telepono ko ang iyong karibal at ang iyong kasintahan. Mga video ng mabubuting kasintahan na magkasama. Sinabi mo na nakita ni Chen Yuxin ang video na ito. Ano ang mangyayari sa kanya? Ipadala mo sa akin. Ipadala mo sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Pag-isipan natin iyan. Paano ibibigay ang regalong ito para pinakamabisa? Yuxin. Yuxin, ano ang problema mo? Ayos lang ako. Sana ay maging masaya ka. Si Yuxin ay hindi kung ano ang iniisip mo. Nasugatan ka pa. Magpahinga ka. Ako na ang bahala. Ibigay mo ito sa hangin. Uminom ka ng mainit. Ano, nandito ka para pagtawanan ako? Wala akong karapatang tumawa sa iyo. Sa kabaligtaran, talagang naiinggit ako sa iyo. Inggit sa akin? Chen Yuxin, hindi mo ba nararamdaman? Iba ang pakikitungo niya sa iyo kumpara sa iba. Baka akala mo nagsasalita ako para sa kanya, pero mas nakikita ko ito kaysa sa iyo. Ang isang lalaking tulad niya ay nasa posisyong ito, normal lang, na may mga babaeng nakapaligid. Maaaring aksidente lang ngayong araw. Baka may kusang dumikit sa kanya bukas. Tulad ko. Basta, tumango siya. Gagawin ko ang anumang ipagawa niya sa akin. Baka isipin mo na mura ako. Pero naisip mo na ba, maghanap ng isang taong talagang may kakayahan at gaano kahirap para sa isang lalaki na maging mabuti sa'yo? Kung talagang gusto mo siya, bumalik ka sa kanya. Kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan, lutasin mo lang. Kung hindi, at least, alam mo kung ano ang nasa puso niya. Kaya ganoon pala, mag-isip ka para sa sarili mo. Shu Zimo, may itatanong ako sa iyo. Ikaw, gusto mo ba ako? Shu Zimo, may itatanong ako sa iyo. Gusto mo ba ako? Gusto. Yun. Kung gaano mo ito gusto,
Nini. Nini, huwag kang umalis. Yuxin. Mali ako. Hindi dapat ako gumawa ng ganito. Bakit sinabi iyon ng babaeng hangal? Hindi kita sinisisi. Kung may makikilala kang sobrang nakakasilaw sa buhay mo. Minsan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, ang tao ay hindi bagay. Kung gusto mo, walang tama o mali. Bukod dito, ikaw ang aking matalik na kaibigan. Hindi ba ibig sabihin nun, pareho tayong maganda ang paningin? Yuxin O, maraming salamat. Sige, huwag kang umiyak, huwag umiyak. Kasalanan ito ng mabahong lalaki. Paparusahin natin siya sa paglilibre sa atin ng piging. Babawi siya sa atin. Si. Sige. Kahit anong gusto mong kainin. Pagkatapos, kakainin natin siya at mababang karote. Okay? Shuzimo, makikita ko kung paano ka magkunwari sa pagkakataong ito. Si Chen Yuxin ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Paano nangyari ito? Chen Yuxin, baliw ka ba? Hindi ba? Nakita mo ba ang mensaheng ipinadala ko sa iyo? Siya at si Fanny. Nakikipag-usap ka pa, tumatawa kasama sila. Ako, ang aking kasintahan, at ang aking matalik na kaibigan. Hindi mo naman tungkulin bilang isang tagalabas. Ikaw. Anong uri ng sopas ng ecstasy ang ibinigay mo sa kanila? Dahil siya rin ang pinakagusto ko. Kaya't huwag kang lumitaw sa aking paningin pagkatapos mong umalis. Shuzimo, Chen Yuxin, hintayin mo ako. Lahat ito ay masamang ideya mo. Jiang Tianhao. Naglakas loob si Jishu na dumalaw sa pintuan sa pagkakataong ito upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Salamat sa iyo. Ang aking kapatid na babae ay nailipat na kay Lao Li. Nakatanggap ng sistemikong terapiya, sinabi ni Ji. Li na ang sitwasyon ay napaka-optimistiko. Ang paggaling ay napaka-promising. Mabuti iyon. Sabihin ko sa iyo, Ji Li. Ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay mahusay. Tiyak na magiging maayos ang iyong kapatid. Ako, Deng Xianyuan, naaalala ang kabutihang ito sa aking puso sa hinaharap. Itong 1 ektaryang lupa sa Southern Province, G. Shu. Kahit anong lugar na kapakipakinabang sa akin. Deng, kahit anong gusto mo. Magkakaibigan tayo, okay lang na magtulungan. Si Jishu ay abala sa negosyo, hindi na ako makikialam. Manatili ka, ang kalagayan ng aking kapatid na babae ay gagaling sa hinaharap. Isasama ko siya upang magpasalamat ng personal. Okay, sige, dahan-dahan lang. Master, may isang babaeng nagngangalang Dai Qianwen na naghahanap sa iyo. Ang babaeng ito ay tila ang isang nailigtas ko dati. Tagapagligtas. Sinabi ng doktor na matagumpay ang operasyon ng tatay ko. Tiyak na gagantihan kita bilang isang baka at kabayo para sa iyong malaking kabutihan. Ayos lang yan, maupo ka muna. Narinig ko na taga Nanjing University ka. Okay. Kung gayon, ikaw ang magiging financial secretary ko. Buwan ng sahod 20,000, may pagkain at tirahan. Pumayag ka? Pwede ba? Wala akong gaanong karanasan. Natatakot ako. Ang kawalan ng karanasan ay matututunan. Ang mahalaga ay kung gusto mo. Oo, gusto ko. Salamat. Maraming salamat. Dahil akin ka na. Kung gayon, dapat kang magpalit ng disenteng damit. Sige, ihatid mo siya upang maligo. Si. Kuya Lee, hindi ko mabayaran ang iyong kabutihan. Ang ilang bagay ay hindi sinasabi, ngunit naiintindihan ko. Mali ang pagkaintindi mo. Hindi kita iniligtas para dito. Dahil lang naantig ako sa iyong pagiging mabuting anak. Kung talagang gusto mo akong bayaran, gawin mo lang ang trabahong ibinigay ko sa iyo. Huwag mo akong biguin. Oo, pasensya na.
Naisip ko. Okay lang, huwag masyadong isipin si Yang Wei. Dalhin mo siya sa guest room para magpahinga mamaya. Bumalik ka na at magpahinga ng mabuti. Isasama kita sa mall bukas para bumili ng mga damit. Ginoo, pupunta sa mall bukas? Pwede ba akong sumama? Pangako, magiging masunurin ako. Sige, pwede ka nang bumalik at sabihin sa kanila lahat mamaya. Sabay tayong pumunta bukas. Oh, talaga? Salamat, Master. Sige, dalhin mo siya sa ibaba para magpahinga. Dahil pupunta ka, tawagan mo rin si Yuxin at Fang Ni. Tapusin mo na. Pelikula ba ito? Isang tao na may 5 magagandang babae. Tingnan mo. Ano ang background ng lalaking iyon? Ito ay isang tunay na panalo sa buhay. Sakit. Mga magagandang babae, pumili kayo ng kahit anong gusto nyo. Ano ba kayo? Pumasok kayo at pumili. Sige, okay lang. Ate, masyadong mahal ito. Hindi ko talaga kayang tanggapin. Mas mabuti pang pumunta na lang ako sa palengke sa tabi. Ano ba, akin ka na ngayon. Kaya syempre, dapat maganda ang damit mo. Huwag kang mag-alala sa presyo. Pumili ka ng dahan-dahan. Sumasama rin ba ang lalaki sa pagbili ng damit ng kasintahan? Kumuha ka ng isang piraso. Salamat, pero tama na. Sige, alis na ako. Ito ba ang tamang babae? Ito rin ay dapat. Yuji fan. Ito ay maganda, dalisay. Ang aking putahe. Anong uri ng araw ng diwata ngayon? 5. 5 magagandang babae. Iba pa rin ang estilo. Kung pwede lang makilala ang isa sa kanila, katumbas ng isang buong buhay. Pare, walang kwenta ang tumingin. Ang gandang babae. Hindi siya tao na makikilala natin. At Guro, paano ito? Maganda. Salamat sa papuri, Guro. Mabuti rin ito. Bagay sa'yo. Salamat, Kuya Shu. Yang Wei, paano mo nagawang halikan si Kuya Shu? Siya ang nobyo ni Yuxin. Nobyo? Anong problema? Guro ko pa rin siya. Hoy ikaw, Waiter, lahat ng damit na sinuot ng magagandang babae ngayong gabi. Nakapack na lahat at na-order. Salamat, amo. magiging panalo ako sa buhay. Pupunta ako. Panalo sa buhay, baliw sa inggit. Paano?
Napapaligiran ako ng magagandang babae. Naiinggit ka. Oo nga. Kung lahat ng magagandang babae ay nasa paligid ko, kailangan ko. Asawa, bakit ka nandito? Gusto mong nasa paligid, di ba? Umuwi ka at maranasan mo ang mapaligiran. Hindi. Mali ako. Asawa, bitaw. VIP, gumastos ka ng kabuuang 200,000 yuan. Narito ang iyong card. Salamat. Natuklasan ang pagkonsumo ng host na 50,000 yuan. Tulungan ang mga babae na bumili ng damit. Nakuha ang gantimpala ng sistema. Lahat ng bahagi ng Sunshine International KTV. Magagandang babae, sa wakas nakalabas na tayo. Hayaan mong pasayahin kita. Ang galing. Mabuhay si Kuya Shu. Ngayong gabi, ang mga manonood ay gagastos at si Jishu ang magbabayad ng bill. Tara. Maglaro tayo ng sama-sama. Maglaro tayo. Nanay, sige, nakuha ko na. Yang Wei. Jiang Tianhao. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Nakakapagkita ka pa ba ng dating kaklase dito? Ganun pa rin ba tulad noong kolehiyo? Parang nangangamot ka lang ng ulo dahil walang place sa panig ni Chen Yuxin. Ang nasa harap mo ngayon ay parang inihatid sa iyong pintuan. Oo, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Dahil tayo ay pinagtagpo ng tadhana dito, bakit hindi ka pumunta sa aking private room para uminom ng konti at makibalita? Nandito, may hinihintay akong kaibigan. Sandali lang, hindi. Nagkita tayo dito. Hindi mo naman tatanggihan ang dati mong kaklase, di ba? Uy, sige, huwag kang umalis. Talaga, sa akin. Uy, tara. Lakad, halika. Bakit naman? Malaking pera yan. Ang ganitong bagay ay hindi magagawa ng maayos, pakiusap. Uminom lang. Halika, umupo ka. Uminom muna tayo. Ipagdiwang ang pagkikita. Halika at gawin. Halika. Oo, inumin mo lahat. Jiang Tianhao, talagang hindi ako makainom ng sobra. Ayan, Paano naging sapat ang isang tasa? Sige, Yang Wei, magpatuloy. talagang hindi ko kaya. Yang Wei, kung hindi mo iinumin, hindi mo ako bibigyan ng face. Noong una, lumalabas tayo para maglaro. Hindi naman na hindi ka makakawala. Uy, ayan. Uminom ka pa at ihahatid kita mamaya. Jiang Tianhao, anong ginagawa mo? Ang kaibigan ko ay naghihintay pa. Mauuna na ako. Yang Wei, bakit ka nagpapakunwaring banal sa akin? Anong mga detalye ang alam mo? Hindi ko alam, ito. Samahan mo ako ngayong gabi. Sa iyo na lahat, hindi naman mas maganda kaysa sa paglalaro mo sa labas. Jiang Tianhao, ikaw ay walang kwenta. Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin, Yang Wei? Umalis ka dala-dala ang iyong maruming pera. Walang hiya, di ba? Bubo kita ngayong gabi. Jiang Tianhao. Gunggong ka! Bitawan mo ako! Tulong! Bitawan mo ako! Alis ka! Namatay ka ba? Siya ay kakilala ni Kuya Dao Deng Shanyuan. Nangahas kang gambalain ang kanyang mabuting gawa, sawa ka na ba sa buhay? Babaeng ito, bakit mo ako hinampas? Tingnan mo kung paano ko siya pakitunguhan. Huwag kang tatakbo. Yang Wei, ano ang nangyari sa iyo? Yang Wei, sino ang gumawa sa iyo ng ganito?
Yang Wei, titingnan ko kung saan ka pupunta ngayon. Shuzimo, bakit ikaw na naman? Bakit ikaw na naman? Bakit lahat ng babaeng gusto ko ay may kinalaman kay Shuzimo? Yang Wei, ginawa mo siyang ganito. Nagmalupitan mo siya. Pero pinutok niya ang ulo ko. Ano ang sasabihin mo ngayon? Namamalikmata ka. Binubuli mo ako. Anong ebidensya na binubuli kita? Totoong may sugat sa ulo ko. Ngayon kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Anong gusto mong sabihin? Simple lang. Bayaran mo ako ng 3 milyon para sa medical expenses, palalampasin ang mga babaeng ito para maging komportable ako. Iyon lang ang kailangan. Ang binata ay nakaaway ni Sir Zhang. Hindi sumusunod sa hinihingi. Paano kung hindi ko gawin? Suzimo, parang hindi mo pa naiintindihan. Ang malaking kamao dito iyan ang katotohanan. Ang galing ni Ma'am Su. Kung lalaki ako, siguradong maaakit ako kay Ma'am Su. Bilang katiwala ng Villa 1 may mga kamay at paa pa rin para linisin ang basurang ito. Guard, tara na. Guard, may nambubugbog dito. Ano yon? Guard, gumagawa ng gulo ang mga ito sa KTV mo. Bakit hindi mo sila hulihin agad? Tingnan muna natin kung sino ako. Mukhang siya ang bagong pinuno, nakakaanunsyo lang. Nakilala na ang pinuno. Sir, ito ang pinuno dito. Ano naman kung ikaw ang pinuno dito? Galing ako kay Kuya daw sa Nancheng. Paano ka nangahas na galawin ako? Huwag kang magsisi. Oo, si Kuya daw ng Nancheng. Kuya daw ng Nancheng. Deng Shanyuan, kung mangahas kang hipuin ang isang buhok ko, hahayaan kitang maglakad-lakad. Deng Shanyuan, tama ba? Okay, tara na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pwede mo ba siyang tawagan ngayon? Dito lang ako naghihintay sa'yo. Tingnan natin kung kaya kanyang protektahan. Seryoso? Seryoso. Shuzimo, gusto mong mamatay? Tutuparin kita. Tagapangulo Shu, kung totoo bang kaanib siya ni Ginoong Dao, kalimutan na lang natin. Itong si Ginoong Knife, napakaikli ng paningin. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng lugar ng aliwan dito. Kung ma-offend, sa tingin ko, hindi talaga ito maganda. Shuzimo, papunta na si Ginoong Dao. Patay ka. Director Shu, tingnan mo. O kaya, Mr. Zhao, huwag ganyan. lahat sila pumupunta rito para gawin ito. Nagpapanggap ka pa ring dalisay. Mali ako, Mr. Zhao. Kung hindi ka na makakapagbigay ng pera, ipapatupad namin ito. Shuzimo, kung hindi dahil sa iyo, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Anong nangyayari? Mukhang nakikipag-away si Mr. Zhao sa labas. Ano? Away! Lakad! Lakad! Tingin! Shuzimo, Anong nangyayari? Narinig ko na yung lalaki sa kabilang sofa ay nanakit ng tao. Yung taong napalo ay tumawag pa kay Kuya Nancheng daw. Edi, patay na yung bata. Kuya Dao. Shuzimo, di mo alam kung ano ang tama? Mali ang taong ginulo mo. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Shuzimo, kahit lumuhod ka sa harap ko ngayon, huwag kang umasa ng awa. Wala nang pagkakataong lumuwag. Tama ka naman. Sinaktan mo ang mga tao ko ngayon. Walang puwang para pag-iintindi. Sige, sana ganyan ka pa rin mayabang mamaya. Dumating na nga. Shuzimo, natatakot ako na mawalan ka ng balat kung hindi ka mamamatay ngayon. Kuya daw, dumating ka na sa wakas. Kailangan mo bang magdesisyon para sa... Bakit? Ganito si Ginoong daw. Binugbog ako ng isang bata. Alam niya na sa iyo ako. Hindi ka pa niya pinapansin. Sabi niya. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin niya na kahit pumunta ka, hindi siya takot kahit kaunti. Sabi niya babaliin niya ang binti mo. Ang tapang naman. Sino yon? Siya iyon. Nakikita mo yung sugat sa ulo ko. Siya ang tumama. Tulungan mo akong makabawi. Tulungan mo akong baliin ang binti niya, Ginoong Shu.
Ginong daw, ilan ang mga babae diyan? Inayos mo lahat para sa akin. Ginoong Deng, anong ginagawa mo? Aalis na ako. Bakit? Hindi ba si Ginoong Deng ang nag-imbita sa kanya? Ginoong Shu, nagkita ulit tayo. Deng, kilala mo siya. Ji Shu, hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganito kabilis. Oo, hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganito kabilis. Ang problema lang, maraming tao ang dinala ni G. Deng ngayon, natatakot ako na baka gusto mong mabali ang binti ko. Kuya daw, ano ito? Baliin mo na ang binti niya, para sa akin. Oo. Si Ji Shu ay talagang pabiro. Paano ko magagawang turuan ka ng leksyon? Sino ito? Na iginagalang siya ni Kuya Dao. Bakit? Bakit iginagalang din ni Deng Shanyuan si Shu Zimo? Hindi, sinabi niya na okay lang yon. Akala ko gaya ng sinabi niya paririto ka para baliin ang binti ko. Mali lahat. Si Ji Shu na ito ang aking tagapagligtas. Paano ko gagantihan ng kasamaan ang kabutihan? Dahil isa itong pagkakamali. Ano ang gagawin ko sa kanya? Hindi ka na magtatanong. Sigurado, pwede mong ayusin kahit paano mo gusto. Kung hindi maginhawa para sa iyo, kaya ko ring gawin para sa iyo. Huwag mong sabihin kaya mong gawin ito. Kuya daw. Shuzimo, Master Shu, mali ako. Talagang mali ako. Ipinapangako ko na hindi na kita guguluhin pa. Tratuhin mo na lang akong parang umutot. Kuya daw, Master Shu, patawarin ninyo ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakapagtataka naman. Ginoong Deng, hindi pa ako nakainom kasama ninyo. Ngayon dinala mo ang maraming kapatid. Bakit hindi na lang tayo mag-relax dito? Uminom tayo ng konti, okay? Narinig mo ba lahat? Ngayon ay si Ginoong Shu ang taya. Magsaya kayo, kasama ko. Salamat, Ginoong Shu. Gino, aayusin ko na ito para sa inyo. Shu Zimo, dapat tinatamasa mo na ang buhay ko ngayon dahil sinira mo ang buhay ko. Ngayon ay sisirain din kita. May nag-akusa sa mayamang si Shu Zimo gamit ang kanyang tunay na pangalan, pinaghihinala ang pamimilit, panggagahasa at maging pangmatagalang kontrol sa isip ng mga babae. Hindi ko inaasahan na ang mga mayayamang ito ay napakarumi sa likod. Tingnan. May sumabog na naman. Ang larawan ni na Shu Zimo at ilang babae. Itong si Shu Zimo ay dapat arestuhin para sa kanya sa kulungan. Sir, may nangyari. Gu Qingyu. Nag-post ng maling impormasyon laban sa iyo online. Ngayon ito ang unang hot search. Galit pa rin sa akin si Gu Qingyue. Sadyang naninirang puri at nagsisinungaling tungkol sa akin. Zimo Gu Qingyue. Kilala ko. Shu Dong, mas malala pa ang sitwasyon ngayon. Sa panig ni Cheng Tai, kakapirma lang namin ng dalawang mahalagang estratehikong pakikipagtulungan. Ngayon, ang kabilang partido ay nagpadala ng opisyal na liham upang tapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa amin. Sinabing, maghintay hanggang maging malinaw ang opinyon ng publiko. Mas magulo ang restaurant, may grupo ng mga taong nanonood sa pintuan at mga self-media at ang pagboykot ng mga nag-aangking aktivista. Hindi na ito gumagana. Gu Qingyu, bakit napakasama ng babaeng ito? Sir, may mas nakakagambalang balita, si Cheng Tai at Lei Fel. Ang mga katunggali sa likod, sa lahat ng oras na ito, lumabas ay nagsasama-sama para gumastos ng pera para palakasin ang apoy. Gusto naming palakihin ang insidenteng ito hanggat maaari, bukod pa riyan, si Miss Yang Wei at Miss Dai Qianwen ay umalis kaninang umaga. May balita na nasa downtown square sila ngayon. Ano ang ginagawa nila doon? May pagtitipon ng pagtuligsa laban sa Ginoo na ginaganap doon. Magsisimula ito ng live sa lalong madaling panahon. Ang dalawa sa kanila ay malamang na inayos ng bawat isa. Saksi sa akusasyon. Natatakot ako na nakatanggap sila ng alok na hindi nila tatanggap. Paano nila nagawa ito? Gaano kalaki ang tulong ng Ginoo sa kanila? Ito ay talagang walang utang na loob. Si Zimo, ano? Walang utang na loob ba? Manood ka lang ng live stream, malalaman mo. Suwan, kunin mo ang live stream. Si Shu Zimo ay isang ganap na walang hiya. Ako, Gu Qingyue, nagsasampa ng reklamo gamit ang tunay kong pangalan. Sa panahon ng aking pagsasama sa kanya, inilantad niya ako sa mga taon ng marahas na pagkontrol sa isip. At PUA, ilegal din niya akong pinigilan at panloloko sa maraming tao. Bukod sa akin,
May iba pang biktima tulad ko. Mamatay ang walang hiya. Kahit anong gusto mo magagawa mo gamit ang pera. Lipunan na may batas. Suportahan ng mga kapatid na babae. Tumayo at talunin si Shuzimo. Nakakadiri. Isali ang pulis. Namamanhid ang anit ko. Ang walang hiya ay dapat parusahan ng mahigpit ng batas. Walang katuturan, puro paninirang puri. Salamat, Miss Chingyue, sa iyong matapang na pagbabahagi. Naniniwala kami na ito ay hindi eksepsyon. Pinararangalan kami ngayon. Inimbitahan ang dalawang babaeng di umano'y biktima. Dumating sa eksena. Maaari silang maglahad ng higit pang katotohanan para sa atin. Sige, tayo'y pumalakpak para sa kanila. Miss Dai Qianwen, Miss Yang Wei, Miss Dai, pakisabi sa lahat. Paano ka naging kontrolado? Ang kontrol sa akin ay nasa ICU ang tatay ko. Nahaharap sa matataas na paalala. Lumuhad ako sa kalye. Humingi sa bawat dumadaan. Pero ni isang sentimo ay hindi ako makahiram. Ang pinakamadilim na oras. May lumitaw na tao. Walang hinihinging kapalit. Nagbigay sa akin ng 300,000 na salapi pang ligtas buhay. Ang naging kontrol ko ang nagbalik sa tatay ko mula sa kamatayan. Ang pag-asa ay para sa akin. Ibalik ang dignidad ng tao. Gu Qingyu, sinusuportahan ka ni Mr. Shu. Mula kolehiyo hanggang grad school. Hindi ka lang nandaya. Ngayon ay masama mo pa siyang pinapahiya at sinisiraan si Mr. Shu. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Ikaw. Teka, 300,000 na perang pambuhay. Hindi ba tama ang plot? Hindi yan control. Benefactor ba ito? Mukhang baliktad ang bagay na ito. At nakakatakot talaga kapag iniisip mo. Sino ang nagsisinungaling? Mag-squat ng pagbaliktad. Si Miss Dai ay tama talaga. Si Mr. Shu ay kinokontrol ako. Kaya niya akong kontrolin dahil marami akong utang sa mga loan shark. Noong desperado akong magbenta at hinila niya ako pabalik at kaya niya akong kontrolin. Para ako, si Yang Wei, ay tumigil sa pagkaligaw. Makatayo ka ng tuwid at mabuhay. Ikaw, puta, si Mr. Shu ang nagbibigay sa iyo ng pagkain at inumin. Hinila ka palabas sa putik. Ikaw naman, hindi lang ikaw ang lumapag at pinatay ang taong gusto mo muna? At gumawa ng mga kasuklam-suklam na kasinungalingan para sirain siya. Kinain ng aso ang konsensya mo. Lahat sila ay marumi at tinatawag kang isang walang utang na loob na puting mata na lobo. Kahit purihin kita. Ate Haugang. Mukhang talagang magbabaliktad na. Mukhang si Gu Qingyu ay isang masamang babae. Huwag mag-alala, hayaan mo munang lumipad ang mga bala. Hindi ko masabi. Itong dalawang babae. Si Shuzimo ba ang nagbayad para imbitahan siyang umarte? Sinusuportahan ko pa rin si Gu Qingyu. Alam ko na. Alam ko na hindi sila. Ang galing. Tinakot tayo ng dalawang ito ng sobra. Peke ang dugo mo. Tiyak na kinuha mo ang pera ni Shuzimo? Mahal na manonood, nakatanggap lang kami ng isang napakatiyak na kahilingan ng koneksyon. Siya ang walang kapantay na pambansang doktor. Mr. Lee. Mang Lee, ito ang Dr. Lee na parang pambansang yaman. Si Mr. Lee ay may malinaw na reputasyon. Hindi ka ba nakikialam sa tama at mali? Oo, paano siya nakakonekta sa ganitong klaseng chismis na live stream? Sobrang laki ba? Kahit ang ganitong master ay nabahala. Ito ang sikat na lumang Lee. Lumuhod. Matandang lalaking si Lee Furen. Hindi ko sinadyang masangkot sa mga alitan sa mundo. Gayunpaman, ang kamakailang unos. Tungkol ito sa reputasyon ng isang junior na labis na pinahahalagahan ng isang matanda. Higit na nauugnay sa mga pangunahing pahayag tungkol sa pagtulong sa mahihirap. Ang matanda ay hindi maaaring manahimik. Ang batang kaibigan ni Shuzimo ay nakatira sa tabi ng matanda. Paminsan-minsang pakikipag-ugnayan. Ang nakita ng matanda, siya ay bukas ang isipan. Binibigyang diin ang pag-ibig at katuwiran. Laging may pusong handang tumulong sa mundo. Nag-donate ng 20 milyong yuan sa Provincial Medical Foundation mag-isa. Ang ganitong mga gawa ng kabaitan. Pagyakap sa mundo. Paano ito masisiraan ng puri ng nakababatang henerasyon? Nag-donate ng 20 milyong yuan. Si Lilaw na may garantiyang reputasyon. Mayroon ding konkretong ebidensya ng donasyon. Ito ay maaaring peke. Nagkamali tayo tungkol sa mga mabubuting tao. Humingi ng tawad kay Jishu. Si Gu Qingyu ay masyadong masama. Gamitin ang ating kabaitan. Ano bang klaseng maladyos na karakter si Shuzimo? Nagligtas ng buhay at nag-donate ng malaking halaga ng pera. Isinumpa noon. Pumila para humingi ng tawad. Paano ito? Siyempre, si Shuzimo ay malapit nang mapunta sa impyerno. Gu Qingyu, pinaghihinalaan kang gumawa ng mga bulaang katotohanan. Paggamit ng mga network ng impormasyon upang malisyosong siraan ang iba. Malubhang kalagayan. Ang ebidensya ay matibay. Ikaw ay inaaresto na ayon sa batas. Sige, mahusay. Ayos lang. Sige, lahat, tigil muna sa pagdiriwang.
Ngayon ay dadalhin natin ang ating dalawang dakilang bayani. Sabay tayong magsalo-salo. Handa na. Salamat amo.